Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love wins. Isa itong sikat na pahayag sa henerasyon ngayon kung saan ay mas tanggap na ng karamihan ang mga relasyon ng parehong kasarian. Pero matatawag pa rin bang love wins kung isa sa kanila ay nagtatago ng isang malaking sekreto? Dito iikot ang huling kwento ng ating Valentine Special ngayong linggo. Sabay-sabay nating alamin kung saan bahahantong ang love story ni Julian at ng partner niyang si Juno. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko lang muna pong bumati ng happy weekend sa inyong lahat. Ako po si Julian, 38 years old at nagtatrabaho bilang ER nurse sa isang private hospital sa Marikina. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay alam kong may kakaiba na sa akin. Hindi po ako straight o sa madaling sabi ay isa akong bakla. Pero hindi katulad sa mga coming of out stories ng iba. Ako po ay alam na ng mga magulang ko kung ano ako noong lumalaki pa lamang ako. Hindi ko na kinailangan magtago o magpanggap dahil tinanggap ako ng pamilya ko ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, kabaliktaran naman ang pinagdaanan ng dati kong boyfriend na si Juno. Buong buhay niya sa loob ng 30 years ay walang ibang nakakaalam ng totoo niyang sexual orientation kundi ako lamang, Papa Dudut. Una kong nakilala si Juno sa isang dating app. Naalala ko pa ang gamit itong profile picture noon kung saan ay mata lamang ang kita habang nakasuot ng eyeglasses. Doon pa lamang ay nabighani na ako sa mga expressive niyang mga mata. Nakipagkilala ko sa kanya, Papa Dudut, at nagsimula kami bilang magkaibigan. Tumagal ng ilang buwan bago ko nakuha ang tiwala ni Juno na ipakita sa akin ang buo niyang itsura. Gwapo si Juno, Papa Dudut, makinis, matangos ang ilong. Manipis ang labi na bumagay sa mga mata niya. Sa totoo lang ay na-intimidate nga ako sa kanya dahil para siyang artista. Na-insecure ako na baka hindi ako pasok sa standards niya, kaya medyo nahiya ako sa kanya noon, Papa Dudut. Lalo na po noong siya na mismo ang nag-invite sa akin para magkita kami ng personal matapos ang ilang buwan naming pag-uusap. Sa isang bar sa Quezon City namin naisipang magkita noon, Papa Dudut. Pero dahil inunahan ako ng takot at hiya, nang mga oras na yon ay nawalan ako ng tapang para lapitan si Juno. Ang ginawa ko na lang ay pinanood ko siya mula sa malayuan habang nakikipagkilala siya sa mga bagong tao at nakikilala niya. Sa paglalim ng gabi ay nagkaroon na rin ng tama ang alak na iniinom ko. Doon lang po ako nagkaroon ng sapat na confidence para magpakita kay Juno. Paano yan? Una na kami sa'yo. Sigurado ka ba na ayaw mong ihatid ka na lang namin? Hindi na. Thank you na lang. Uwi na rin naman ako maya-maya. Bye-bye, Juno! Keep in touch, ha? Huwag na masyado magpakalaseng, okay? Sige. Masaya talaga ako na nagkakilala tayo, guys. Next time ulit, ha? Oo naman. Jaira, salamat. Mark, Apollo, ingat kayo sa pagmamaneo. Sana sa susunod makilala ko na sina Maya at Phoebe. Totoo. Kailangan mo silang makilala. Huwag ka mag-alala.
ime-message kita kapag lumabas ulit kami. Total friends naman na tayo sa FB eh. Okay, sige, salamat. Mag-iingat kayo. Bye! Ikaw din. Bye! Ingat ka ah. O paano? Una na kami ha. Excuse me. Hi. Hello? Gagamitin mo ba tong table? Sige, alis na ako para… Teka lang. Julian? Ako nga. Pasensya ka na, ngayon lang ako nagpakita. Okay lang. Wala namang problema dun. May mga na-meet naman akong bagong kaibigan habang hinihintay kita. Akala ko nga i-injanin mo ako eh. Ano ba nangyari? Bakit na-late ka? Ang totoo niyan, kanina pa ako rito sa bar. Medyo nahiya lang talaga ako magpakita sa'yo. Hinintay ko pa na gumana yung alak sa katawan ko. Bakit naman? Mukha ba akong hindi approachable? Hindi naman. Pero nakaka-intimidate ka kasi. In a good way ah. Ha? Intimidating ba ako? Paano? Eh kasi sobrang good looking mo. Nahiya ako bigla. Ikaw naman. Ngayon ka pa nahiya eh. Ilang buwan na tayo magkausap sa text at chat. Iba pa rin naman kasi sa personal. Sa chat kasi may time pa ako para makapag-isip na i-reply sa'yo. Pero kapag in person lumalabas yung pagiging awkward ko. Para ngayon. Hindi ka naman mukhang awkward eh. Pero gets kita. Iba nga talaga kapag nagkita na in person. Alam mo, hindi ka mukhang bakla. Bakit? Ano ba dapat itsura ng bakla? Hindi. Ang ibig ko sabihin, mukha kang straight. Hindi halata na bakla ka. Kanina kasi habang pinapanood kita makipag-usap sa mga nakaupo rito, yung mga galaw mo, pati ngayon na magkausap tayo, para kang totoong lalaki. Lalaki naman ako ah. Yun nga lang, lalaki din ang gusto ko. Kaya nga, nag-alangan ako kanina eh. Kasi napaisip ako kung baka na-misinterpret lang kita. Then na-realize ko na nagkakilala nga pala tayo sa dating app ng mga LGBT. Hindi pa kasi ako out kaya siguro hindi rin halata. Hindi ka pa out? Oo, hindi pa. Wala pang ibang nakakaalam. Ikaw pa lang. Talaga? Kaya pala, natagalan bago ka nag-send sa akin ng picture na kita buong mukha mo. Nag-iingat lang din. Hirap na, baka mamaya magkakilala pala tayo. Eh di lagot ako. Bakit naman hindi ka pa out? Hindi ka ba matatanggap ng pamilya mo kung sakali? Hindi pa ako ready eh. Unti-unti, sinusubukan ko namang tanggapin kung ano talaga ako pero hindi ko naman minamadali. First step na yung ginawa kong pag-download ng dating app at nagpakilala sa'yo ng walang pagpapanggap. Nakaka-touch naman ako yung unang tao na napili mo makaalam ng sikreto mo. Kaya dapat, ilibre mo ako ng isang shot bago pa ako tuluyang malasing. Sige ba? Papadudot bukod sa pagkakaroon ng gandang lalaki, matalino rin si Juno. Book smart siya at minsan ay may mga napag-uusapan kami mga weird. Pero malalalim na topic tulad ng life after death, existential crisis at pati animal emotions. Hindi man ako makasabay minsan sa takbo ng isipan niya pero ito ang nagustuhan ko sa kanya. Dahil para ba siyang bata na napakalawak ng curiosity. May itinago rin siyang humor. Mahilig siya sa hayop, sa horror movies, sa maanghang na pagkain. Adventurous siyang tao na total opposite ko dahil may mga pagkakataong takot naman akong makihalubilo sa mga hindi ko kilala. Sa kabila ng pagkakaiba namin ng ugali ay nag-click ang pagsasama naming dalawa ni Juno. Hindi ko man alam kung ano ang nagustuhan niya sa akin ay masaya ako papadudot. Na hindi lumayo ang loob niya sa akin kahit na boring akong kasama in real life. Ang friendship namin ay mas lumalim pa sa mga sumunod na buwan. Hanggang sa siya na mismo ang nagtapat sa akin na may gusto siya sa akin. Nung una ay nag-alangan ako dahil hindi ko inaasahan na magkakagusto sa akin ang isang tulad ni Juno. Sa totoo lang kasi papadudot ay parang langit at lupa ang pagitan naming dalawa. Masyado siyang magaling sa lahat ng bagay, samantalang ako ay walang-wala sa kalingkingan niya. Parang ako patuloy noon ang natakot dahil hindi ko deserve ang isang katulad niya. Pero never pong ipinaramdam sa akin ni Juno na mas mababa ako sa kanya. Kahit natahimik ako ay walang masyadong ambag sa mga usapan
Walang presence of mind at clumsy ay palagi niyang pinapaalala sa akin kung gaano niya ako kagusto. Wala kaya tang lakad ngayong weekend ah. Wala nga. Busy yung mga kaibigan ko eh. Tsaka gusto kitang makasama ngayon. Talaga? Bakit naman ako? Tinatanong pa ba yan? Bakit? Ayaw mo ba akong kasama? Siyempre gusto. Recently kasi lagi kayong lumalabas ng barkada mo. Nagsiselos ka ba? Hindi ah. Ikaw naman talaga priority ko eh. Kaya imbitahan mo ako kapag hindi ka busy. Hirap mo kasing imbitahan minsan. Sobrang busy mo sa pagiging nurse mo. Tuwing weekend ka lang available kaya ngayong off mo, ikaw muna sasamahan ko. Hindi ka naman busy ngayon, di ba? Hindi naman. Okay, maganda yan. Gusto mong kumain sa labas? Saan ba? Ikaw bahala. Saan mo ba gusto? Invite mo rin kayo yung barkada mo para makilala ko naman sila. Wag muna ngayon. Next time na lang siguro. Gusto muna kitang masolo eh. Yung mga barkada kong yon, masyado silang clingy. Baka mamaya agawin ka pa nila sa akin. Kung makapagsalita naman to. Bakit? Tayo na ba? Sagot mo lang naman hinihintay ko eh. Kung oo ba ako ngayon, ibig sabihin magiging tayo na? Oo naman. Confirmation mo na lang talaga ang kulang. So ano? Oo na ba magiging sagot mo? Ano ba kasing nagustuhan mo sa akin? Kailangan ba may explanation? Hindi ko alam eh. Basta na lang. Alam mo yun, basta gusto kita. Yun ang nararamdaman ko. Gusto kitang makasama. Gusto kitang makausap araw-araw. Gusto kitang maging boyfriend. Okay, sige na. Oo na. So tayo na? Gusto rin naman kita eh. Pero gusto ko, bago ako pumasok sa relasyon, gusto ko na totoo yung pagmamahal sa akin ng tao. Totoo naman ako ah. Hindi ba ako mukhang sincere sa'yo? Mukha ba ako manluloko? Hindi naman pero, alam mo, ngayon ko lang sasabihin sa'yo ha, pero sobrang perfect mo kasi. Parang too good to be true. Parang nakabingwit ako ng malaking isda tapos parang hindi naman bagay para sa akin. Yun kasi ang nararamdaman ko noon pa lang. Ang hirap lang paniwala na may isang tulad mo na magkakagusto sa akin. Wala ka kasing tiwala sa sarili mo eh. Alam mo, isang napansin ko sa'yo, hindi ka confident. Lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba, kaya pakiramdam mo mas lamang sila. Pero ibahin mo ako, Julian. Kasi ako wala sa itsura, wala sa estado, o sa kung ano ang mabibigay nila sa akin. Hindi yung mga yun ang tinitingnan ko. Hindi pamantayan para sa akin yung mga yun. Ang gusto ko lang at ang pinaka-importante, mahal ako nung tao. Tanggap niya ako. At lahat ng yun, ipaparamdam niya sa akin. So, ano na mangyayari ngayon? Ang gusto ko mangyari ngayon, maging tayo na talaga. Ang bilis naman. Anong mabilis? Sobrang tagal na kaya nating nag-uusap. Oras na rin para totohanin natin tong relasyon natin. Pero, Julian, may favor nga pala akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Pwede bang tayo na lang muna makaalam kung anong meron tayo? Ha? Bakit? Alam mo naman na hindi pa ako out, di ba? Wala pang nakakaalam sa sexuality ko kaya kung pwede sana, kapag nasa labas tayo, kaibigan lang muna ang maging turingan natin sa isa't isa. Ha? In case na dumating yung araw na ipakilala kita sa mga kaibigan ko, sasabihin ko muna na magkaibigan tayo. Okay lang ba yon? Ganun ba? Sige, okay lang. Ang mahalaga naman alam nating pareho kung ano tayo, di ba? Maraming salamat at naiintindihan mo. Pumayag ako na itago ang relasyon namin ni Juno, Papa Dudut. Katulad nga ng sinabi ko ay para na ako nakabingwit ng malaking isda sa katauhan ni Juno. Hindi na ako nag-inarte pa at ibinigay ko ang hiling niya, Papa Dudut. Isa pa po ay mahirap namang pilitin ng isang tao na hindi pa ready na umamin sa publiko. Basta ako ay masaya na noon na meron akong karelasyon na katulad ni Juno. Tumagal ang secret relationship namin ni Juno ng ilang taon at sa loob ng mga taon na yon ay walang ibang nakakaalam sa relasyon namin maliban na lamang sa nanay ko, Papa Dudut. Alam ko na nag-promise ako na huwag ipagsabi sa ibang tao ang kung anong meron kami ni Juno. Pero sa pagtagal ng panahon ay mahirap din palang pumasok sa isang relasyon na tago. Kaya noong minsang nagkaroon kami ng misunderstanding ni Juno
ay kay mama ako lumapit para humingi ng advice. Bukod kay mama ay wala nang ibang nakakaalam, Papa Dudut. Kung noong una, okay lang sa akin na ilihim ang relasyon namin ni Juno. Sa pagtagal ng panahon ay nakaramdam ako na para bang nagiging imahinasyon na lamang ang relasyon namin. Na kung mawala man si Juno ngayong araw, ni isa, maliban kay mama ay walang nakakaalam na naging kami. Na-realize ko na sobrang hirap palang magkaroon ng secret boyfriend. At eto ang naging dahilan kung bakit nagsimulang masira ang relasyon naming dalawa. Papa Dudut, ang mahirap sa pagiging lovers in private but friends in public na type of relationship ay nawawala ang sense of reality ninyong dalawa. Pakiramdam ko ay parang kami na hindi. Lovey ang tawagan namin in private pero kapag may kasamang iba o tuwing nasa labas ay bro ang tawagan namin sa isa't isa. Minsan nga ay nalilito na rin ako kung kailan ba ako dapat maging boyfriend kay Juno at kailan na friends lang dapat ang turingan namin. May mga pagkakataon na super sweet kami sa isa't isa pero sa mga susunod na oras ay parang hindi na kami magkakilala dahil may kasama kaming iba. Bawal din ang mag-holding hands sa labas at bawal gumamit ng words of endearment kapag may nakikinig na iba. For 5 years ay ganong klase ng relationship ang sinanay ko sa sarili ko, Papa Dudut. Dahil mahal ko siya. Pero may mga araw ding pakiramdam ko ay nagsasawa at napapagod na ako. Oo nga't mababa lamang ang self-confidence ko pero hindi ko rin po naman deserve na itago at i-deny sa mga tao. Tao lang din naman ako na nagmamahal at nasasaktan. Kaya noong minsan magkaroon kami ng chance ni Juno na mag-usap ng masinsinan ay ipinaalam ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na feeling ko ay na-stuck na ang relasyon namin dahil sa ginawa naming pagtatago at hindi na ito nag-grow. Ang tahimik mo yata ngayon. Wala, may iniisip lang ako. Bakit? May problema ba? Wala naman. Lovey, alam na alam ko kapag may problema ka. Isang oras na tayo magkasama rito pero puro tango ka lang tuwing nagsasalita ako. Sabihin mo na, ano bang meron? Iniisip ko lang kung may patutunguhan ba tong relasyon natin. Ha? Bakit mo naman iniisip yan? Halos 5 years na tayong dalawa. Pero pakiramdam ko never naging official tong relasyon natin eh. Anong ibig mong sabihin? Kulang ba yung efforts ko para iparamdam sa'yo na totoong mahal kita? Hindi naman kulang. Sobra-sobra nga yung pagmamahal mo sa akin eh. O yun naman pala eh. Bakit mo nasasabi yan? Sobra-sobra nga pero limited naman. Parang sa isang araw, sa loob ng 24 hours, 5 hours lang tayo magjowa. Pagkatapos nun magkaibigan na lang. Di isa ba sa mga kaibigan mo kilala ako? Sa pamilya mo? Lovey, alam mo naman na hindi pa ako out, di ba? Alam ko, pero hanggang kailan? Forever na lang ba tayo magiging ganito? Sinusubukan ko naman eh. Gusto ko na ring mag-out pero hindi pa talaga ako ready. Paano naman ako? Boyfriend mo nga ako pero parang kabit ako kung magtago. Bawal ako makilala ng mga kaibigan mo kasi baka makahalata sila. Bawal sa pamilya mo kasi baka magduda sila. Bawal tayo mag-date sa labas ng suite. Bawal magsuot ng couple shirts. Bawal magtabi o magsagian man lang in public. Ang daming bawal. Then na-realize ko, mali ba itong ginagawa natin? Kasi wagas kung itago mo ako eh. Alam ko na mahirap sa part mo tong setup natin. Pero please, tiisin mo na kahit konti na lang. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko alam. Nawawalan na rin kasi ako ng gana. Lovey, konting panahon na lang yung hinihingi ko, please. Maniwala ka sa akin, Julian. Hindi ko gustong gawin to pero sa ngayon, ito ang kailangan natin eh. Maghintay muna tayo sandali. Bakit kasi ayaw pang ipaalam sa ibang tao na bakla ka? Hindi naman kasi ganun kadali yun para sa akin eh. Bakit ako? Nagawa ko naman mag-out ng walang kahirap-hirap ah. Kasi maswerte ka dahil may mga magulang ka na mahal ka. Ako may mga magulang ako na sarado ang pag-iisip na hindi kayang tumanggap ng mga bagay na hindi normal sa nakagawian at nakalakihan nilang buhay. Ipaintindi mo sa akin baka sakali matulungan kita. Hindi, sorry pero sa problema kong to hindi mo ako matutulungan.
Naalala mo pa ba yung kapatid ko? Yung kuya mo na namatay na? Oo, siya nga. Alam mo bang namatay siyang mag-isa? Hanggang sa huling hininga niya, hindi siya pinatawad ng mga magulang namin. Alam mo kung bakit? Kasi bakla siya. Simula nung umamin siya na bakla siya, pinalaya siya sa bahay. Namuhay siya ng mag-isa. Hanggang sa dinapuan siya ng AIDS. Namatay siyang mag-isa, Julian. Dadalawa na nga lang kaming magkapatid. Pero natiis nila si kuya dahil hindi nila matanggap na bakla ang kapatid ko. Alam mo ba kung anong pressure nun sa akin? Alam mo ba yung takot na nararamdaman ko tuwing iniisip ko na pwede rin mangyari sa akin yun kapag nag-out ako sa mga magulang ko? I'm sorry. Hindi ko alam na ganyan pala ang pinagdadaanan mo. Pero huwag kang mag-alala. Malalaman at malalaman din naman nila ang totoo eh. Kasi gagawin ko rin ang ginawa ni kuya. Mag-out din ako sa kanila kasi mahal kita. Gusto kitang ipaglaban pero sana maintindihan mo na hindi ko pa kaya sa ngayon. Gagawin ko yun pero hindi pa sa ngayon. Hayaan mo na yung mga sinabi ko. Kaya kong tiisin tong tago-relasyon natin. Basta ipangako mo hindi masasayang tong pagtatagong ginagawa nating dalawa. Dahil ayoko magtiis ng mahabang panahon para sa wala. Promise, hindi masasayang ang pagtitiis na gagawin mo. Hindi kita bibiguin. Salamat. Aasahan ko yan. Papa Dudut, wala naman akong magagawa pa kung ayaw pa talagang mag-out ni Juno. Ako na lang ulit ang umintindi. Siguro'y ganon talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya mong isakripisyo ang lahat pati sarili mo para sa taong minamahal mo. Mahirap po ang naging sitwasyon namin dahil bilang tao ay gusto ko rin naman pong ipagmayabang sa lahat. Na may taong nagmamahal sa akin, na may tao akong matatawag na boyfriend ko. Kaya nga lang ay kailangan ko pang maghintay para magawa ang lahat ng yon. Ramdam ko naman, Papa Dudut, na mahal ako ni Juno pero nang panahong yon ay mas mahal pa niya ang pamilya niya. Ayaw din kasi niyang iwan ang mga magulang niya lalo na tumatanda na rin sila. Siya na lamang ang kaisa-isang anak na natitira para tumingin at mag-alaga sa mga magulang niya. Ang nakakalungkot lang ay ang natatanging anak na nagmamahal sa kanila ay hindi nila kayang tanggapin ang tunay na katauhan. Nakakalungkot na isipin, Papa Dudut, na may mga magulang na kayang ipagtabuyan ng mga anak nila dahil lang sa kanilang sexual orientation. Ito po ang mahirap sa pagiging bakla dahil lagi silang napagkakaitan ng kalayaan para i-express ang sarili nila, kaya naiintindihan ko po talaga si Juno. Yun nga lang, sa kabila ng open communication naming dalawa ay nagpatuloy na lumaylay ang relasyon namin ni Juno. Isa na rin po kasi sa naging rason ay nagsimula ko nang maging kaagaw ang mga barkada ni Juno sa oras lalo na noong mga panahong yon. Kung saan ay naging busy na rin ako sa trabaho. Noong anniversary namin ay nag-decide kaming lumabas ni Juno para sana mag-celebrate. Pero sa kasamaang palad ay nagkaroon ng emergency ang isa sa mga kaibigan nito, dahilan para hindi matuloy ang plano namin. Akala ko tulog ka na. Hindi ka na kasi sumasagot sa tawag ko eh. 4:00 na ng umaga. Kagigising ko lang. Sorry, nagising ba kita? Doon ka talaga nagsusorry? Kung nagising mo ba ako? Hindi ba dapat magsorry ka kasi pinaghintay mo ako kanina? 5 oras ako doon sa restaurant naghihintay sa'yo. Pinareserve ko yung para sa ating dalawa. Nakalimutan mo ba? Hindi mo ako sinipot sa date natin, Juno. Mag-e-explain ako. Pwede bang pumasok muna? Sige, pumasok ka. Salamat. Umupo ka kung gusto mo. Baka napagod ka eh. Oh, ano pa hinihintay mo? Mag-explain ka na. Naaksidente si Mark. Kilala mo na si Mark, di ba? Yung lagi kong kinukwento na kaibigan namin na playboy, na first time lang din maging broken. Naglasing siya ng husto. Tapos bumangga siya sa kasalubong niyang sasakyan. Ngayon, Mark naman? Kanina ang sabi mo,
Malilate ka kasi may emergency yung isang kaibigan mo na si Maya. Kaya ako naghintay ng ilang oras sa lecheng restaurant na yon. Para akong tanga kanina. Inantay kita kasi nga kailangan mong daanan yung Maya na yon na may love problem. Tapos ngayon isa pang kaibigan ng nangangailangan na naman ng tulong? Ano ko ba talaga nila? Kaibigan o therapist? I'm sorry. Sinubukan kitang tawagan pero hindi ka sumasagot. Hindi ako sumasagot dahil galit na galit ako sa'yo, Juno. Pinagsara na ako ng restaurant. Ni Anino mo hindi dumating. Hiyang-hiya ako kanina. Halos kainin ako ng lupa sa hiya. Emergency nga kasi yung nangyari. Siyempre kaibigan ko yung mga yun. Eh ako, ano ba ako? Sa bagay, mahal mo lang naman ako kapag tayong dalawa lang magkasama eh. Oo nga pala, sa ibang tao, kaibigan mo lang ako, hindi priority. Ano nga tawag mo ulit sa akin sa labas? Bro? Ano ka ba? Hindi totoo yan. Mahal kita magkasama man tayo o hindi. Alam mo yan. Alam ko, pero hindi ko nararamdaman eh. Lalo na ngayon, hindi ko ramdam. Sorry talaga. Dadaanan ko lang naman talaga dapat si Maya eh. Pero medyo napahaba yung usapan namin. Pagkatapos nung aalis na ako, bigla naman kaming tinawagan kasi nga na-aksidente si Mark. Muntik na siyang hindi makasurvive. Alam ko na hindi ko dapat gamitin na rason yun pero… Sorry. Sorry talaga. Kamusta na si Mark? Okay naman na. Stable na siya ngayon. Bakit mo siya iniwan? Yung isa pa naming kaibigan na si Jaira ang nagbabantay sa kanya ngayon. Dumiretso agad ako rito nung dumating siya. Lovey, sorry talaga. Ano pa bang magagawa ko? Lagi naman ako umiintindi. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Lagi na lang sorry. Sana naman may pagbabago. Ayaw sana kita papiliin. Pero sana sa akin o sa barkada mo, isa lang ang priority mo sa amin. Hindi mo na ako kailangan papiliin kasi ikaw ang priority ko. Kaya pala alas 4 ka na nagpaita sa akin. Emergency nga kasi yung nangyari. Eto na nga oh. Humihingi na ako ng tawad. Please, Lovey, patawarin mo na ako. Pasalamat ka, mahal kita. Babawi ako sa'yo, promise. Ganito na lang, ano kaya kung umorder tayo ng pagkain para kahit papano makapag-celebrate pa rin tayo? Wag na, magluluto na lang ako ng breakfast. Sige, tutulungan kita. Magbihis ka muna. May mga bagong laba akong damit sa kwarto. Okay, sige. Antayin mo ako ha. Magbabanding tayo habang nagluluto. Magbibihis lang ako sandali. Balikan kita agad. Dalian mo. Papadudod sa kasamaang palad after noon ay wala pa ring nagbago kay Juno. Mas priority pa rin niya ang barkada niya. Isang tawag lang nila ay always ready siya to the rescue. Hindi ko naman siya masisisi dahil may pagka people pleaser din kasi si Juno. Sa totoo lang ay pinagseselosan ko na nga ang mga kaibigan niya dahil mas marami pa siyang oras kasama ang barkada niya sa labas kesa sa akin. Kung kami naman ang magkasama ay palagi lang kaming nasa apartment ko dahil hindi naman namin nagagawa sa labas sa mga ginagawa namin in private. Lagi ko noong nire-request na ipakilala na niya ako sa mga kaibigan niya dahil feeling ko ay mababait at understanding naman silang tao. Pero hindi pumayag si Juno. Hindi ko alam papadudot kung ano ang rason niya. Bakit pati sa mga kaibigan niya ay itinatago niya ako. Pero sa huli ay ako na lang ulit ang umintindi kahit na medyo nasasaktan ako sa mga ginagawa niya. Ang nakakainis pa po ay lagi kong pinapalampas sa mga ginagawa niya kaya siya nasasanay. Isang sorry lang niya ay lumalabas na kaagad ang pagiging marupok ko at pinapatawad ko siya kaagad. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko na napigilan ang sarili ko. At ako na mismo ang sumubok na magpakita ako sa kanilang magbabarkada nang minsan nagkaroon sila ng lakad. Day off ko noon papadudot saktong Valentine's Day din. Ang plano namin ni Juno ay kakain kami ng dinner sa labas at manonood ng pelikula buong gabi. Pero kinailangan muna niyang kitain ng barkada niya noon bago siya pumunta sa apartment ko. Isa pa ay kailangan daw niyang mag-ready dahil may inihanda siyang surprise para sa akin. Saktong habang nagbibihis siya sa apartment ko noon
ay narinig ko ang usapan nila ng kaibigan niya sa phone. Nabanggit ang lugar kung saan sila magkikita at nakaisip ako ng ideya na sundan siya. Pagkaalis niya sa bahay ay naghintay ako ng ilang minuto bago ako lumabas at tinungo ang meeting place nila. Sa isang bakanting lote ito, Papa Dudut. Sobrang na-curious ako noon kung ano nga ba ang gagawin nila sa isang bakanting lote sa 10 oras ng gabi sa araw mismo ng Valentine's Day. Noong papalapit na ako sa group ay bigla akong nakita ni Juno. Agad niya ako nilapitan at nilayo sa mga kaibigan niya para pigilan sa plano kong gawin. Nagalit siya sa akin, Papa Dudut. Nag-away kaming dalawa ng mga oras na yon ay napuno na rin ako. Doon mismo sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mismong araw ng mga puso ay nangyari ang pinakamalaking away namin ni Juno na nauwi sa hiwalayan. Julian? Anong ginagawa mo rito? Nandiyan ka pala. Akala ko kasama mo mga kaibigan mo. May kinuha lang ako sa sasakyan ni Mark. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Narinig ko kasi yung usapan nyo kanina. Na-curious lang ako. Na-curious saan? Sa kung anong gagawin nyo rito. Ano ba kasi ginagawa nyo rito? May ritual ba kayong ginagawa tuwing Valentine's Day? Alam mo, bumalik ka na sa apartment. Mag-ayos ka na. Pagkatapos ko rito, pupuntahan kita agad. Aalis tayo. Saglit na lang to. Nakabihis na ako. Ready na ako anytime. Hintayin na lang kita rito. Antayin mo na ako sa apartment mo. Wag na dito. Dito na lang ako. Alam mo, mas maganda ko ipakilala mo na lang ako sa kanila. Tutal, nandito naman na yata kayong lahat eh. Julian! Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko? Bakit ka sumisigaw? Ang kulit mo kasi! Bakit? Natatakot ka ba na malaman ng mga kaibigan mo na boyfriend kita? Natatakot ka na malaman nilang bakla ka? Ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo ginagawa to ngayon? Tatanong lang ako. Seryoso ka ba talaga? Mag-aaway tayo ngayon? Ngayong araw na to? Ikaw ang nauna eh. Anong ako? Ikaw to nagpunta rito para imbestigahan ako. Ano ba kasi ang gagawin nyo? Hindi ko ba pwedeng malaman? Yun lang naman ang gusto ko eh. Magbabaon kami ng time capsule para sa future naming magkakaibigan. Happy ka na? Ay, sobrang happy. Sana in-inform mo kaagad ako na may special event pa pala kayo magbabarkada. Sa Valentine's Day mismo ha? Sa araw ng mga magjojowa. Okay, gets. Alis na ako. Julian naman, parang tanga oh. Parang tanga? Mas importante yung mga kaibigan mo kaysa sa akin. Tapos ako yung parang tanga? Eh di sa kanila ka na. Ibibigay na kita sa kanila. Kung mas mahalaga sila kaysa sa akin, kung mas gusto mo sila makasama kaysa sa akin, di kita pipigilan. Di sumama ka sa mga yon. Lavi, sandali lang. Huwag mo akong malavi-lavi. Araw natin dapat to eh. Para sa atin dapat to. Pero anong ginagawa mo? Iniwan mo ako sa apartment para sa kung anumang chechi-boreching meron kayo. Alam mo Juno, pagod na ako humingi ng oras sa'yo. Hindi ko dapat hinihingi yun eh. Dapat ikaw mismo ang kusa nagbibigay ng oras sa akin. Pero hindi eh. Kailangan ko pang hilingin yun. Nahawa na ako sa sarili ko, alam mo ba yun? Para akong batang naghahanap ng pagmamahal. Please, wag naman nating gawin to ngayon. Hintayin mo na lang ako sa apartment. Sige na. Mag-cool off muna tayo. Ano? Samahan mo muna yung mga barkada mo. Mukhang mas kailangan ka nila. Lavi, wag mo naman gawin sa akin to. Mag-usap na lang ulit tayo kapag ready ka na pumasok sa totoong relasyon. Isang relasyon kung saan hindi mo ko itinatago ng parang kriminal. Isang relasyon na kaya mo ipagmayabang sa lahat ng tao. Isang relasyon kung saan ako ang pipiliin mo kahit saan man. Yun ang gusto kong relasyon, Juno. Na sa ngayon, hindi mo pa kayang ibigay. Sige, halika na. Ipapakilala na kita sa kanila. Tara. Wag na. Ayoko masira yung mood yung lahat. Nakakahiya sa barkada mo. Hoy! Julian! Julian, sandali! Papadudot ng gabing yon ay sunod-sunod na tawag ang ginawa ni Juno pero hindi ko siya sinagot. Pagka-uwi ko ng apartment ay itinulog ko na lamang ang sama ng loob ko. Hindi rin po kasi ako makapaniwala na ako mismo ang nakipaghiwalay kay Juno. Siguro ay napagod na lang din talaga ako dahil sa napakahabang panahon ay laging ako ang nag-a-adjust. This time, gusto ko namang bigyan ng respeto ang sarili ko.
Hinayaan ko na lamang muna si Juno kasama ang barkada niya. Pinatay ko ang cellphone ko at natulog ako sa bahay ng mga magulang ko at para na rin samahan silang mag-celebrate ng Valentine's Day. Isa ito sa mga desisyon na hanggang sa ngayon ay pinagsisisihan ko, Papa Dudut. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan, ay babaguhin ko ang lahat ng mga desisyong ginawa ko noong araw na yon. Pagkagising ko kinaumagahan, Papa Dudut, ay sobrang bigat ng pakiramdam ko. Agad akong bumalik sa apartment para magbihis at pumasok sa trabaho. Akala ko ay normal na araw lamang yon para sa akin. Mabigat lang ang dibdib ko dahil naghiwalay kami ni Juno. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay may mas masama palang nangyari ng gabing iniwanan ko si Juno. Pagpasok ko sa ospital kung saan ako nagtatrabaho ay nakita ko doon ang mga kaibigan ni Juno. Maga ang mga mata nila dahil sa pag-iyak. Nilapitan ko ang pinakapamilyar sa kanilang lahat, si Maya, para alamin kung anong ginagawa nila sa ospital. Hi. Good morning. Ikaw yung kaibigan ni Juno, di ba? Oo, ako nga. Kilala mo ba siya? Oo, close friend ko siya. Kasama mo ba siya ngayon? Nandito yata kayong lahat na magbabarkada. Hindi mo pa ba nabalitaan? Ang alin? Wala na si Juno. Wala na siya. Patay na siya. Nakausap ko lang siya kagabi eh. Paano wala na siya? Magkakasama kayo, di ba? Oo, nagkita-kita kaming lahat kagabi. Nagkumustahan tapos nagkanya-kanya na ng uwi. Nasabi rin kasi ni Juno na isa-surprise daw niya yung partner niya kaya siya nagmadaling umuwi. Tapos, ano nangyari? Ano nangyari kay Juno? Nabangga siya ng minivan habang patawid sa pedestrian crossing. Yun lang ang nabanggit sa amin eh. Nasaan na siya ngayon? Nasa si Juno? Baka pwede pa siyang i-revive. Teka, sandali lang, huminahon ka lang. Nasaan siya? Nasa morgue na siya. 12 hours nang hindi tumitibok ang puso niya. Hindi to nangyayari. Nagsisinungaling ka. Kuya, okay ka lang po ba? Bitiwan mo ako! Huwag mo akong hawakan! Kasalanan niyo to eh! Kayong magbabarkada, kasalanan niyo to! Kasalanan niyo kung bakit wala na si Juno! Mark! Mark, halika dito! Please! Bakit? Anong meron dito? May problema ba? Hindi ko alam pero bigla na lang nagwawala tong si Kuya Nurse eh. Kakilala rin yata niya si Juno. Kilala mo rin ba si Juno? Kilala? Oo! Kilalang kilala ko siya! Pero hindi naman namin kasalanan na nangyari sa kanya eh. Kaya huwag mo naman kaming sisihin. Hindi rin namin gusto yung nangyari. Pero kung hindi sana kayo nagkita-kita kagabi, ako dapat ang kasama niya. Hindi dapat siya na-aksidente. Hindi dapat siya mag-isa nung gabing yun. Sino ka ba? Kung kaibigan ka niya, bakit ngayon ka lang namin nakita? Huwag mo akong tinatanong kung sino ako dahil kaibigan lang kayo ni Juno. Oo, tama ka. Kaibigan niya nga kami. Ramdam ko rin ang pinagdadaanan mo ngayon kasi kaibigan din namin siya. Hindi lang niya ako kaibigan. Boyfriend niya ako. Ha? Boyfriend? Ano pinagsasabi mo? Ikaw ba yung pupuntahan niya dapat kagabi? Ako nga. Pero mas pinili niya samahan kayo, hindi ako. Alam niyo ba na sobrang galit na galit ako sa inyo? Kasi inagaw niyo sa akin ang atensyon niya. Tapos ngayon sasabihin niyo sa akin na wala na siya? Na wala na ang boyfriend ko? Huminahon ka lang, okay? Hindi namin alam na may boyfriend si Juno. Hindi nga namin alam na bakla siya. Gusto mo ba siyang makita? Kung gusto mo siyang makita ngayon, puntahan mo na siya ngayon kasi kukunin na siya mamaya ng mga magulang niya. Nasa morgue siya ngayon. Kasalanan niyo lahat to. Tandaan niyo yan. Alam mo ba? Hindi ko alam. Nagulat rin ako eh. Papadudot dala ng emosyon ay nasabi ko ang katotohanan sa barkada ni Juno. Wala din naman ng rason para itago ito dahil patay na si Juno. Ayon sa kanyang death certificate ay namatay si Juno dahil sa internal bleeding at brain injury. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga doktor sa ospital pero hindi na siya nakasurvive.
Samantala ay mabilis din namang nahuli ng mga pulis ang nakabundol kay Juno, pero agad din po itong nakapagpiyansa matapos makipagsettle sa pamilya ni Juno. Pagkatapos ng araw na yon ay pinilit kong tapusin ang trabaho ko kahit na hindi na ako makapag-focus sa ginagawa ko, Papa Dudut. Bigla na lang namanhid ang katawan ko. Wala nang pumasok na impormasyon sa utak ko ng araw na yon. Ang tanging tumatakbo na lamang sa isipan ko ay kung paano ko inaway si Juno ng gabing yon. Sobrang laki po ng pagsisisi ko na sinaktan ko siya ilang oras bago siya bawian ng buhay. Sobrang hirap sa part ko, Papa Dudut, na ang huling alaala namin sa isa't isa ay tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Kung kailan ako sumabog ay saka naman nangyari ang bagay na yon. Ang malala pa ay hindi ko na magagawang humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko na mababawi ang mga masasakit na sinasabi ko sa kanya. Papa Dudut, ilang araw ang lumipas bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpunta sa burol ni Juno. Mabuti na lang at sinamahan ako ng mga kaibigan niya noon sa aking pagdadalamhati. Parang natutulog lamang, nakangiti at peaceful ang itsura ni Juno, Papa Dudut. Gwapo pa rin siya kahit medyo makapal ang makeup niya. Pero deep inside ay alam kong masama ang loob ni Juno sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya. Kung sana lang ay inabaan ko ang pasensya ko, kung sana lang ay hindi ako nagpadala sa selos, kung sana lang ay hindi ko hinayaang kainin ako ng pride. Baka sakaling nagbago pa ang pangyayari ng gabing yon. Kasi wala na po akong magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Sobrang iyak na mga magulang ni Juno nang bumisita ako sa burol nito. Hindi ako naawa sa kanila, Papa Dudut, dahil alam ko kung ano ang hirap ng pinagdaanan ni Juno para lamang ma-please ang mga magulang niya. Ikinulong nila ang anak nila sa isang sitwasyon kung saan ay nakatali ang mga kamay niya. Kung sana'y tanggap lang nila ang totoong katauhan ni Juno, edi sana'y maaga nitong na-enjoy ang buhay niya. Sana'y wala siyang itinago at hindi nagpanggap. Nakakalungkot lang na isipin na hindi na magagawa ni Juno ang mga bagay na yon, Papa Dudut. Mahirap po ang magluksang mag-isa. Pero ramdam ko ang suporta sa akin ng mga kaibigan ni Juno. Hindi nila ako pinabayaan at kahit na hindi nila ako masyadong kilala, ay sinigurado nilang nasa mabuti akong kalagayan sa mga panahong nagluluksa ako at malaki ang pasasalamat ko sa kanila nang dahil doon. Ngayon ay gets ko na kung bakit hindi maiwan-iwan ni Juno ang barkada niya. Dahil mababait silang tao. Kaya naman noong magkaroon ako ng oras ay kinausap ko ang isa sa kanila para humingi ng tawad. Sorry kung naabala kita. Hindi naman. Maaga akong natapos sa trabaho kaya marami akong time ngayon. Jaira, tama ba? Oo, ikaw naman si Julian? Ako nga. Nasabi sa akin ni Maya at Mark na ikaw daw ang boyfriend ni Juno. Sorry pala nung araw na yon. Sobrang nadala lang talaga ako ng emosyon kaya kung ano-ano na nasabi ko. Okay lang, wag mo nang intindihin yun. Lahat naman tayo na shock sa nangyari eh. Kaya ano man ang nagawa natin nung araw na yon, lahat valid. Pero hindi ko alam na may boyfriend pala si Juno. Wala talaga nakakaalam. Siguro nagulat din kayo lahat nung malaman yung bakla siya. Sobra! Pero at the same time, nag-guilty rin kami kasi sa tagal ng pagkakaibigan namin, hindi kami aware sa totoo niyang sexuality. Ayaw niya talagang ipaalam. Ako lang siguro ang taong nakakaalam ng sikreto niya. Matagal na ba kayong dalawa? 5 years na kami. Talaga? Matagal na pala at never naming nalaman. Ang galing ni Juno magtago, ha? Masikreto talaga si Juno. Ganun naman yun eh. Karaniwan nga, sinasarili lang niya ang mga problema niya. Gusto kasi niya na siya mismo magbibigay ng mga solusyon sa mga problema niya sa buhay. Sobrang selfless niyang tao. Sinabi mo pa. Alam mo ba na siya ang takbuhan namin pagdating sa love problem? Ang hindi namin alam, maging siya pala may sarili ding problema. Kung nag-open lang sana siya sa amin, hindi kami nagigilty ng ganito ngayon. Yun nga ang hindi maganda sa kanya eh.
Palagi niyang inuuna ang problema ng iba kaysa sa sarili niyang problema. Yun ang hindi ko na-realize. Na ako lang ang tanging sandalan ni Juno sa mga problema niya. Lalo na't ako lang ang pwede niyang sabihan ng mga pinagdadaanan niya. Ang tanga ko kasi eh. Pinairal ko yung pagiging sarado ng utak ko. Kung pwede lang sanang bugbugin ang sarili ko, matagal ko nang ginawa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala namang may gusto sa nangyari. Pero sana, mas napagaan ko ang loob niya bago siya namatay. Namatay na lang siya na masama ang loob dahil hiniwalayan ko siya nung time na nakipagkita siya sa inyo. Kaya pala matagal siyang nawala. Ang sabi niya sa akin, pinalitan niya yung bagay na ilalagay sana niya sa time capsule. Para saan ba kasi yung time capsule na yun? Para sa barkada namin. Para sa future namin. Tapos after 10 years, bubuksan namin yung ibinao naming time capsule para makita ang difference ng buhay namin noon at buhay namin ngayon. Anong nilagay ni Juno sa time capsule niyo? Hindi ko alam eh. Basta papel na nakatupi. Feeling ko sulat. Tapos after 10 years siya pabubuksan? Oo, sa 2028 pa. Mas naging meaningful tuloy yung time capsule na yun dahil sa nangyari. Yun na ang memories naming magbabarkada. Mga ala-ala kung kailan buo pa kami. Mabuti nga kayo, may magandang memory. Ako kasi, yung huling memory ko sa kanya, sobrang pinagsisisihan ko talaga. Kilala naman natin si Juno. Hindi yun nagtatanim ng sama ng loob. Gets niya lahat ng nangyayari. Kaya gets din niya kung bakit nakakagawa tayo ng pagkakamali. So, ikaw pala dapat yung pupuntahan niya nung Valentine's Day? Lalabas sana kami para kumain pero may iso-surprise daw siyang tao. Katatapos lang namin mag-away nun eh. Dahil sa sobrang sama ng loob. Pinatay ko yung phone ko tapos kinamama na ako natulog. Kung alam ko lang talaga, sana hinintay ko na lang siya matapos. Sana hindi ko na lang siya inaway. I'm so sorry, Julian. Alam kong sobrang sakit ng nararamdaman mo ngayon. Sa totoo lang, hindi siya maipaliwanag sa salita sa sobrang sakit. Ang magagawa lang namin sa ngayon suportahan ka. Nandito lang kami. Kaming barkada ni Juno para alalayan ka. Maraming salamat. Matapos ang pag-uusap naming yon ay unti-unti nang nagkalayo ang mga barkada ni Juno, Papa Dudut. Huling nakita ko silang buo ay noong libing na mismo ni Juno. Pagkatapos noon ay ilan sa kanila ang lumipad sa ibang bansa para magtrabaho at magbagong buhay. May ilang kinasal at bumuo ng sariling pamilya at ang iba naman ay nagpakalayo-layo at tumira sa probinsya. Sa kanilang lima ay naging close ko si Jaira. Tuwing namimiss ko si Juno noon ay si Jaira ang kinakausap ko para alalahanin ang namayapa kong nobyo. Pero kalaunan ay unti-unti rin kaming lumayo sa isa't isa. Lalo na noong nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Jaira. Understandable naman yon, Papa Dudut, dahil sa reality ay nagkakawatak-watak rin ang magbabarkada. Lalo na kapag nagkaroon na sila ng ibang priorities sa buhay. Pero after 5 years simula noong namatay si Juno, ay muling nabuo ang barkada. Umuwi sa Pinas para magbakasyon ang ilan sa kanila kaya naisip nilang magkaroon ng mini reunion. Nabalitaan ko ito noong makita ko ang post ni Jaira sa Facebook. Noong makita ko silang lima sa pictures ay nakaramdam ako ng lungkot dahil hindi na sila kumpleto. Kaya naisip ko na in behalf of Juno ay bubuuin ulit namin ang barkada sa pamamagitan ko. Kinausap ko si Jaira kung pwede bang magkita-kita ulit kaming lahat. Kasabay nito ay isang pabor ang hiningi ko sa kanila. Nandito na ba ang lahat? Roll call nga tayo. Ang dating lover boy na loyal husband na ngayon, Mark. Always present! Ang bilyonaryang si Maya. Baka bilyonarya naman. Present, ma'am. Yung babaeng nagpakalayo-layo para hanapin ang sarili. Nahanap na ba niya ang sarili niya? Sorry, the old Phoebe can't come right now, but the new Phoebe is here. Taray naman ito ni ate girl. At ang Canadian citizen na si Apollo. Of course, present!
Yung dating NBSB ng barkada. Hindi na po ako NBSB dahil happily married na ako ngayon. May humahagod na dyan ngayon kay Jaira. Ano, Jaira? Alam mo na ang feeling? I like that! And lastly, naaalala niyo pa ba si Julian? Ang boyfriend ng best friend ng lahat na si Juno. Oo naman, no? Ayun, so nag-request nga si Julian na kitain tayong lahat dahil may hihingin siyang favor. Julian, So, yung pabor na tinutukoy ni Jaira, alam nyo na siguro kung ano. Dahil nandito tayo ngayon sa lugar kung saan nyo ibinoon yung time capsule. Gusto ko sana mag-request na kung a-agree kayong lahat. Pwede bang hukayin na natin yung laman ng time capsule ngayon? Alam kong after 10 years ang napagkasunduan nyo. Pero sobrang tagal pa kasi nun at hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip ko kung ano yung inilagay ni Juno sa time capsule nyo. Kaya nung nakita ko kayo nabuo ulit, sinamantala ko na yung opportunity para sana mag-request sa inyo. Okay lang ba? okay lang sa akin. Sa akin din. Ako? Hindi na ako interesado sa laman ng time capsule kasi hindi maganda ang memory ng bagay na nilagay ko doon. Kaya okay lang kahit hukayin nyo na ngayon. Okay lang din sa akin. Actually, hinanap na namin ni Julian kung saan natin tinago yung time capsule. Mabuti ka mo hindi natabunan kasi may mga bahay ng pinatayo rito. Kaya mabuti talaga kunin na natin ngayon bago may magpatayo ng bahay dito. Magpapatayo ata sila ng village eh. So nahukay nyo na? Oo, eto na. Julian, ikaw na magbukas. Total si Juno nakaisip nito. Sige. Kanino tong 20? Oh, akin yan. Natupad mo ba yung promise mo? Oo naman. Hindi na lang 20 ang laman ng bulsa ko ngayon. May credit card na, may debit card na, may platinum card. Lahat na ng card! Ito. Ay, yung wedding ring na yan? Akin yan. Tapon nyo na lang. Di ko na kailangan. Amin na lang, isasanla ko. Itong bracelet. Sa akin yan. Bracelet to ng girlfriend ko. Itong picture. Obviously sa'yo, Jaira. Salamat! Aba, wala nagbago sa itsura ko Then itong papel kay Juno? Sa kanya nga, yan yung sinasabi ko na last minute pinalitan ni Juno. Sa pagkakatanda ko, maglalagay siya sana ng rainbow flag eh. Kaya pala rainbow flag! OMG! Oo nga! O ano? Anong meron dyan sa papel? Sulat. Love letter. Para sa akin. Papadudot last month lang nangyari ang ginawa naming paghuhukay ng time capsule. Pagkatapos noon ay nagsibalikan na ang lahat sa kani-kanilang buhay. Nangako kami sa isa't isa na once a year ay magkakaroon kami ng reunion para alalahanin si Juno. At next year ay plano namin mag-out of town para pumunta sa paboritong bakasyonan nito. Ilang araw ko rin pong itinago sa cabinet ko ang sulat na ibinaon ni Juno sa kanilang time capsule. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko noong mapa sa kamay ko ang sulat na nakapangalan sa akin. Noong magkaroon ako ng sapat na tapang para basahin ito ay kinain ako ng sari-saring emosyon. Isa itong love letter para sa akin. Nakalagay doon ang mga struggle ni Juno at kung paano siyang nasasaktan tuwing idinideny niya ako sa publiko. Araw-araw ay lagi siyang nananalangin na sana'y dumating na ang araw na makayanan niyang magtapat sa kanyang mga magulang. Ang araw na yon ay noong Valentine's Day sana, Papadudot. Pagkatapos nilang ibaon ang time capsule ay plano niya akong sunduin sa apartment at ipakilala sa mga magulang niya. Plano na dapat niyang mag-out sa mga magulang niya ng gabing yon pero sa kasamaang palad ay hindi na siya nakarating sa apartment dahil nabangga siya ng van. Nakalagay din sa sulat kung gaano niya ako kamahal at gagawin niya ang lahat para makabawi sa lahat ng sacrifices ko. Isinulat niya ito para na rin may balikan kami after 10 years para alalahanin na
ang araw kung kailan nakipag-break ako sa kanya ay ang araw din na napagtanto niyang mas mahalaga ako sa kanya kumpara sa masasabi ng mga magulang niya. Plano niya akong suyuin ang gabing yon pero tadhana na rin siguro ang nagdesisyon. Papadudot, alam kong masakit ang naging kwento naming dalawa ni Juno. Pero naisip kong ibahagi ito sa inyo at sa lahat ng inyong mga avid listeners ng Barangay Love Stories. Para na rin ipaalam na bittersweet man ang naging ending namin, ay proud ako na naging boyfriend ko si Juno. Ngayon ay gusto kong ipaalam sa lahat na minsan ay nagkaroon ako ng karelasyon na itinago man sa publiko ay mas totoo naman kesa sa relasyong hindi nagtatagal sa ngayon. Dito na po nagtatapos ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-share. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Julian. Lahat po tayo ay deserve ang umibig at ibigin regardless sa age, sexuality at status. Kaya mga kabarangay, hiling namin na sa panahon ngayon ay mas maging open na tayo sa mga bagay-bagay. Hayaan nating sumaya ang mga tao sa buhay na pinili nila, lalo na kung wala naman silang nilalabag na batas at taong tinatapakan. Lagi nating tatandaan na ang buhay ay maikli lamang. Huwag natin itong sayangin sa pagtatago at pagpapanggap dahil baka sa huli ay ito ang ating pagsisihan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pag-ibig ang isa sa mga bagay na nagbibigay kulay sa buhay ng isang tao. Pag-ibig na pwedeng mauwi sa happy ending o di kaya ay sa isang mapanakit na karanasan. Hindi man natin alam ang kalalabasan kapag tayo ay sumugal sa pag-ibig na ito. Isa pa rin po itong experience na bubuo sa ating pagkatao. Pero minsan may mga tao yata talagang ipinapanganak na malas sa pag-ibig, katulad na lamang ng letter sender natin ngayon na si Cyrus. Katulad natin ay nagmahal lamang siya ng tapat at umibig sa mga dalagang inakala niyang nakatadhana na para sa kanya. Kaso nga lang, may iba pa palang plano ang kapalaran para sa kanya. Kung ano ito, yan ang dapat ninyong abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Cyrus, 35 years old at isang marketing manager based dito sa Manila. Alam mo Papa Dudut, nasa punto na po ako ngayon ng buhay ko kung saan ay handa na akong bumuo ng sarili kong pamilya. Meron na akong stable career at sapat na ipon. Marami na rin po akong naipundar para sa future ko. Ang kulang na lang talaga ay ang babaeng mamahalin ko at ihaharap sa altar. Aaminin ko Papa Dudut na noong kabataan ko ay medyo magulo ang buhay pag-ibig ko.
Marami akong naging girlfriend at marami akong babaeng nasaktan at marami rin namang mga babaeng nagpaiyak sa akin. Dati, ang rason ko lang kung bakit ako naghahanap ng girlfriend ay upang meron akong maipakilala sa publiko. Para magkaroon ng kompanyon at para na rin masagot ang sexual desires ko. Pero sa aking pagtanda, ang mindset na ito ay unti-unting nagbago. Totoo ngang nagbabago ang isang tao sa paglipas ng panahon. Ngayon ay hindi na ako nagbabase sa itsura, sa yaman o sa kung ano ang maibibigay sa akin ng isang babae. Ang hinahanap ko ngayon ay isang babaeng mamahalin ako at mamahalin ko ng tunay. Isang babae na magkakaintindihan kami, magbibigayan at sabay na magtataguyod ng isang simple pero masayang pamilya. Ang lahat ng ito ay nahanap ko po nang makilala ko si Myra. Nagtatrabaho siya bilang bank teller sa Pasay at una po kaming nagkita sa birthday party ng dati kong dormmate. Actually ay marami kaming common friends ni Myra. Medyo malaki pero halos iisa lang ang circle of friends namin. Unang tagpo pa lang ay nagpalitan na kami kaagad ng contact number at mabilis na nagkagaana ng loob. Career-driven si Myra, papadudot, dahil siya ang breadwinner ng kanyang pamilya. At palaging nauuna sa kanyang priority list ang trabaho at pamilya bago ang pangsariling kaligayahan tulad ng pag-ibig. Nahirapan pa akong ligawan siya pero hindi rin nagtagal ay unti-unti ko na rin naman siyang napaibig, papadudot. Hindi siya yung tipo ng tao na romantic. Hindi siya mahilig sa mga mahabang tawagan at kwentuhan sa mga text message. Sayang lang daw kasi ang oras niya sa mga ganong bagay. Bumabawi naman siya tuwing nagkikita kami. Kapag magkasama kaming dalawa ay sweet siya at clingy. Ganong klaseng setup ang nakasanayan naming dalawa na okay lang naman sa akin. Dahil pareho naman kaming busy tuwing hindi kami magkasama. Tumagal na mahigit 9 na buwan ng relasyon namin, papadudot. Doon ay naisip kong siya na talaga ang the one. Siya na ang babaeng pakakasalan ko at makakasama ko sa panghabang buhay. Daming tao sa labas ngayon ah. Anong meron? Weekend kasi. Siyempre, pagod sa school at work ang mga tao. Kaya siguro sila nagsilabasan ngayon para mag-unwind. Sa bagay, tayo nga ngayon lang din lumabas. Sobrang busy ko nga sa office ngayon eh. Medyo bigatin kasi yung client namin. Sobrang daming demands. Kung alam mo lang. Kaya deserve talaga natin yung big meal na kinain natin kanina. Nagulat nga ako eh. Biruin mo, naubos mo yun lahat? Saan ba napupunta yung mga kinakain mo wala naman akong makitang taba sa katawan mo. Ganyan talaga kapag mabilis ang metabolism. Kahit anong lamon, hindi tumataba. Mabuti ka pa. Ang sarap sanang kumain kaso masyado akong conscious sa katawan ko ngayon eh. Ay nako, kahit tumaba ka pa, maganda ka pa rin naman eh. Ay sus, wag ako Cyrus ha. Nagaling na ako sa face na mataba ako. Hindi mo lang alam kung gaano ako nabubuli nun dahil majubis ako, no? Kaya nga kahit gaano kasarap yung double burger na yan with mustard and mayo, pas ako. Okay na ako sa katawan ko ngayon. Basta ako, kakain ako kung kailan ko gusto. Ay, teka, anong oras na ba? Bakit? Wait lang, check ko. 5:45 na. May hinihintay ka ba? Si Ruel, usapan namin darating siya rito ng 5:00 eh. Magkikita kayo today? Hindi, may ibibigay lang siya. Anong ibibigay? Basta malalaman mo mamaya. Oh, speaking of the devil, ayun na pala yung loko. Sorry dude, sobrang traffic. Tinakbo ka na nga papunta rito eh. Ba't kasi ang layo na napili mong lugar para mag-date? Ilalaglag mo pa ako eh. Amin na, nasa na yung pinapakuha ko? Eto na. Ayos ah. Walang thank you ah. Mamaya na. Sige na, sige, doon ka na.
Chill! Eto na, aalis na! Bye, Myra! Congrats! Ano raw? Eto, gift ko sa'yo. Para saan tong malaking box na to? Cake ba to? Wait lang, may something ba? Wala naman tayong sineselebrate, di ba? Wala naman ako nakalimutan or what, no? Wala naman, pero may gusto lang akong ibigay sa'yo. Wow, ang sweet naman. Sige na, buksan mo na. Ito na nga, binubuksan ko na. Wow! Thank you, babe! Ang sweet mo naman! May isa pa akong gustong ibigay sa'yo. Meron pa? Hala! Hoy! Ba't ka lumuluhod dyan? Myra, matagal ko nang gustong gawin to. Babe, tumayo ka nga dyan. Nakakahiya. Tingnan mo nga, pinagtitinginan na tayo ng mga tao. I love you so much, babe. Will you marry me? Kapag hindi ka tumayo dyan, iiwan kita rito. Pero babe! I'm sorry, pero hindi kita masasagot ngayon. Papa Dudut, hindi ko may describe kung gaanong kahihiyan na hinarap ko matapos ang failed proposal ko sa harap ng publiko. Ang araw na pinaghandaan at pinakahihintay ko ay nauwi sa bangungot kung saan ako ay kinawaan at pinagtawanan. Pero maliban sa labis na kahihiyan ay nanaig pa rin ang sakit na nararamdaman ko sa katotohanang tinakbuhan ako ni Myra at hindi nito tinanggap ang alokong kasal. Matapos ang nangyari ay ilang linggong hindi nagparamdam at hindi nagpakita sa akin si Myra. Hindi niya binabasa ang mga messages ko sa kanya at hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ayaw din niya akong harapin tuwing pinupuntahan ko siya sa bahay nila. Sa mga araw na hindi nagpapakita sa akin si Myra ay nilamon ako ng depresyon. Nag-file ako ng leave sa trabaho para magkulong sa bahay. Sa mga panahon na yon ay hindi ko alam kung ano ba talaga ang status namin ni Myra. Matapos niya akong hindian. Hindi ako sigurado kung kami pa ba o kasabay ng pagtalikod niya sa proposal ko ay ang pagtatapos na rin ng relasyon namin. 3 weeks ang lumipas bago nagparamdam sa akin si Myra, Papa Dudut. Nagpunta siya sa bahay para kausapin ako at ipaliwanag ang naging desisyon niya. Ayon kay Myra ay masyado pa raw maaga para pag-usapan ang tungkol sa kasal. Hindi pa raw siya handang iwan ang pamilya niya at ang mga responsibilidad niya sa kanila. At isa pa ay gusto niya muna akong kilalanin ng mabuti bago niya ako pakasalan. Humingi rin siya ng tawa dahil tinakbuhan niya ako sa gitna ng proposal. Nagulat lamang daw siya sa nangyari at hindi niya alam kung papaano mag-react mula rito. Sa huli, Papa Dudut, ay pinatawad ko na lamang si Myra. Dahil una ay mahal ko siya at pangalawa ay may punto naman siya na siyang sinang-ayunan ng kaibigan kong si Ruel. Well, naiintindihan ko naman si Myra. Hindi sa kinakampihan ko siya ha, pero usually kasi, lalo na sa mga breadwinner sa pamilya nila, hindi nila priority ang love life eh. Ang gusto nila, bago sila lumagay sa tahimik, dapat matapos muna nila responsibilities nila para masabing tahimik na talaga sila. Sa case ni Myra, tulad nga ng sinabi mo, hindi pa siya tapos sa pamilya niya. Kaya siguro, ayun, tinakbuhan ka. Oo na, may point na kung may point. Pero ang sa akin naman, why prolong it, di ba? Kung mahal mo naman talaga yung tao at sigurado ka na sa kanya, ba't hindi mo pa papakasalan? Mahal mo at sigurado ka. Ikaw yun. Eh siya, mahal ka ba? At sigurado ba siya? Anong gusto mong palabasin? Dude, tanong lang yun ha. Walang halong mali siya, okay? Kailangan kasi natin i-consider lahat ng possibilities eh. Kaya nga tayo nandito at nagiinom, di ba? Para pag-usapan kung bakit ganun na nangyari. Pero ayusin mo naman yung mga tanong mo, dude. Pinag-overthink mo ako lalo eh. Okay, sorry. My bad. Eh ito kaya, paano kung may traumatic experience na pala siya dati pagdating sa mga marriage proposals? Anong ibig mong sabihin? Tulad ng? For example, namatayan siya ng fiancé. O baka may nag-propose sa kanya tapos iniwan lang siya. Or tinakbuhan siya sa altar, ganun. Alam mo, pwede ka nang maging writer. Ang lawak ng imagination mo eh. Pero sa tanong mo, sa totoo lang,
Hindi ko rin alam ang sagot. Baka nga. Ay, ewan. Alam mo, hindi kasi namin pinag-uusapan yung mga past relationship namin eh. Hindi rin naman kasi ako nagtatanong. Para saan pa, di ba? Ako na yung present boyfriend niya. Bakit ko pa uungkatin yung mga lalaki sa buhay niya? May punto ka naman. Alam mo, tanggapin mo na lang yung rason niya. Yun lang yun eh. Hindi pa siya ready. As simple as that. Napaisip ako sa sinabi mo kanina eh. Paano nga kung hindi pa pala siya sigurado sa akin? Kaya nga sabi niya gusto ka pa niya kilalanin, di ba? As cliche as it sounds, hindi nga talaga parang kanin ng pagpapakasal na kapag napaso ka, pwede mong iluwa. Tandaan mo, wala pang divorce dito sa Pilipinas ha? So parang sinasabi mo na hindi rin naman kami magtatagal, ganon. Ang ibig kong sabihin, ayaw niya siguro magpadalos-dalos. O sige, sabihin na natin na nagmamahalan talaga kayong dalawa. Pero at what level? Mahal niyo bang isa't isa as girlfriend and boyfriend o mahal niyo ng isa't isa as husband and wife? Nakikita ka na ba niya bilang future niya? Ito ang mas matindi. Kasama ka na ba sa mga plano niya sa future? Alam mo, mas ginulo mo lang utak ko eh. Nagtatanong lang ako ha. Ano? Di mo alam ang sagot? Hindi. Hindi kasi gaanong expressive si Myra eh. Wala akong alam sa kung anong iniisip niya o nararamdaman niya. Kaya nga communication is the key. Hindi porket kayo na, pa-chill-chill ka na lang. Pag-usapan yung future nyo para naman may assurance kayo sa isa't isa. Hindi yung bigla mo na lang siyang papakitaan ng singsing tapos hindi nyo pa pala na pag-uusapan ng tungkol sa future nyo. Ano yun? Go with the flow na lang? Pareho naman na kaming stable sa buhay ah. Anong assurance pa ang kailangan niya? Assurance na hindi mo siya iiwan. Hindi ko naman talaga siya iiwan eh. Huwag mo sa akin sabihin yan. Sabihin mo yan sa kanya. Patunayan mo kay Myra na ikaw na talaga ang taong hinahanap niya. Ikaw na yung taong ka-till death do us part niya. Yung taong makakaagapay niya sa hirap at ginhawa. Ginagawa ko naman lahat ng yun sa kanya eh. Alagang-alaga ko nga siya. Hindi naman ako nagkulang. Alam mo yan kung gaano ako ka-hands-on kay Myra. Hindi pa ba sapat yun? Kung sa tingin mo ay sapat na ang mga yun, bakit siya nag-walk out sa marriage proposal mo? Papadudod sa kabila ng pagtanggi ni Myra sa marriage proposal ko ay nanatili pa rin naman kami bilang magkasintahan. Tinanggap ko na hindi pa talaga siya ready na magpakasal at sa mga sumunod na buwang pagsasama namin ay pinatunayan ko sa kanya na ako ang karapat-dapat para sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni Ruel ay may kanya-kanyang priority sa mga tao at handa akong maghintay sa araw kung kailan ay ako na ang priority ni Myra sa buhay niya. Mas tumibay ang relasyon naming dalawa ni Myra, Papadudut. Natuto kaming mag-compromise at mas naging open kami sa isa't isa. Para sa ganon ay hindi na maulit pa ang nangyari sa amin dati. Umabot ang relasyon naming dalawa ng halos 1 taon. Sa pagsasama namin yon ay pahapyaw kong ipinapahiwatig sa kanya ang kagustuhan ko ng magpakasal. After all ay hindi na kami buwabata, Papadudut. Ayaw ko din namang dumating ang araw na uugod-ugod na kami ay hindi pa nakapagtatapos sa pag-aaral ang mga anak namin dahil late kaming nagsimulang bumuo ng pamilya. Hindi ko naman minamadali si Myra, Papadudut. Naghihintay ako pero indirectly ay binibigyan ko siya ng mga ideas na malapit na akong mag-propose muli sa kanya. Ayaw ko nang magulat siya at takbuhan ulit ako kaya siniguro kong sa pangalawang pagkakataon ay iibahin ko na ang atake ko. Naging pribado ang second proposal ko kay Myra, Papadudut para hindi siya ma-pressure at hindi na ulit mapahiya. Kung sakaling makatanggap muli ako ng masamang balita, Papadudut. Pero nadurog ang puso ko sa naging sagot sa akin ni Myra ng araw na mag-propose ulit ako sa kanya. Private and intimate. Ito ang naging tema ng second marriage proposal ko kay Myra, Papadudut. Sa tulong ng connections ni Ruel ay dinala ko si Myra sa isang kilalang restaurant na merong alfresco setting. Nang araw na yon ay inakala ni Myra na isi-celebrate lang namin ang aming anniversary. Walang may alam ng plano ko, Papadudut, maliban kay Ruel.
Nakahanda na noon ang lahat. Nagkalat ang rose petals sa paligid na dinagdagan pa ng kandila at heart-shaped balloons para mas maging romantic ang atmosphere. Naging maganda naman ang dinner date namin, Papa Dudut, at masasabi kong love is in the air ng mga oras na yon. Lalo na tinaharana pa kami ng sweet and romantic na jazz music. Sobra ang kaba ko noon, Papa Dudut. Habang kinakapa ang singsing sa bulsa ko, lumuhod ako sa harap ni Myra. Pero bago ko pa man siya tanungin ng "Will you marry me" ay inunahan na niya ako. Nakipaghiwalay siya sa akin. Natigilan ako sa kinakaroonan ko nang marinig ko ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Gusto na niyang makipaghiwalay sa akin, Papa Dudut. Yon ang naging sagot niya sa tanong na hindi ko man lang nagawang sabihin. Hindi niya sinabi ang rason kung bakit siya nakikipaghiwalay, basta ang maliwanag ay gusto na niyang tapusin ang relasyon namin ng oras na yon. Pagkatapos ng gabing yon ay si Myra na mismo ang bumura ng sarili niya mula sa buhay ko. Blinak niya ako sa lahat ng kanyang mga social media accounts, maging sa kanyang contacts. Hindi na siya nagpakita pa, nagparamdam o kahit nag-explain man lang kung bakit bigla na lang niya akong iniwanan. 2 buwan kong dinamdam ang sakit ng breakup namin, Papa Dudut. Pinilit kong mag-move on at inalis ang lahat ng pag-asang pinanghahawakan ko. Tinanggap ko na hindi na siya babalik sa akin hanggang sa isang araw ay bigla na lamang siyang bumalik at nagpakita sa akin, Papa Dudut. Myra, mabuti naman nagpakita ka na ulit. Nagpunta ako rito para magpaliwanag. Hindi mo na kailangang mag-explain. Gets ko na. Hindi ka pa ready, ayaw mo pang mag-asawa, may priorities ka pang iba. Gets ko na. Kung na-pressure man kita, I'm so sorry. Cyrus, sorry. Alam kong masakit yung ginawa ko sa'yo pero nasabi ko naman na sa'yo, di ba? Na hindi pa ako handa kasi kailangan pa ako ng pamilya ko. Yun lang ba talaga ang rason? Kasi pwede mo pa rin namang ipagpatuloy ang pagtulong sa family mo kahit nakasal na tayo eh. Tutulungan kita. Madali lang sabihin yan eh, pero mahirap gawin. Paano mo nasabi eh, hindi pa naman natin nasusubukan. Alam mo ba kung bakit lumaki akong walang tatay? Kasi iniwan niya kayo nung bata ka pa. Nakwento mo na yan sa akin dati. Nakwento ko rin ba ang dahilan kung bakit niya kami iniwan? Bakit nga ba? Bakit kayo iniwan ng tatay mo? Kasi 2 pamilya ang binubuhay ni Mama noon. Kami na pamilya niya at ang sarili niyang pamilya. Siya ang bumubuhay sa nanay at tatay pati na rin sa mga kapatid niya. Nag-away sila ni Papa dahil sa pera hanggang sa nawala na ng gana si Papa. Naghanap siya ng iba, iniwan niya kami. Ayokong mangyari yun sa atin. Hindi ako katulad ng tatay mo. Gaya nga ng sinabi ko, madaling sabihin pero mahirap gawin. Hindi lahat ng lalaki ay katulad ng tatay mo. Huwag mo kaming lahatin. Kung bibigyan mo ako ng chance, patutunayan ko sa'yo na totoo ang mga sinasabi ko. I'm sorry talaga, Cyrus. Please, bumalik ka na sa akin. Hindi na kita pipiliting magpakasal. I'll wait. Hintayin kita kung kailan ka ready. Basta balikan mo na ako. Kung ano man yung naging pasya ko noon, hindi ko na babaguhin yun. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Ay, Kung ganun, bakit ka bumalik? Bakit ka ulit nagpakita sa akin? pwede naman tayong maging friends eh. Mabait kang tao at alam kong hindi ako ang babaeng para sa'yo. Ayaw kitang paasahin. Friends? Sa lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng nangyari sa ating dalawa, tingin mo kakayanin kitang ituring na friend? Sorry, pero yun lang talaga ang pwede kong maibigay sa'yo. Alam ko na. Gets ko na. Kaya ayaw mo kong pakasalan kasi friends lang pala ang turing mo sa akin, tama ba? Tama nga si Ruel. Mahal kita, tanda na ako para sa'yo. Pero ikaw, hindi ka handa kasi hindi mo ako mahal. Yun pala yun. Ginusto naman kita, Cyrus, pero… Iba ang gusto sa mahal eh. Sige, kung ayaw mo na ako makita dahil sa nagawa ko sa'yo, aalis na lang ako. Thank you sa lahat. And I'm sorry. Sandali lang.
Okay, sige. Friends na kung friends. Kung yun na lang ang tanging paraan para makasama ulit kita. Tatanggapin ko na hanggang magkaibigan na lang tayo. Hindi kita pinipilit. Kung labag sa loob mo na maging magkaibigan lang tayo, okay lang. Maiintindihan kita. Hindi mo ako pinipilit. Ayoko mawala ka kaya masaya na ako dun. At least, makikita pa rin kita, makakausap, makakasama. Hindi man yun yung chance na hinihiling ko, pero tingin ko sasaya na ako ron. So, friends? Yeah, friends. Papa Dudut, oo na marupok ako. Tinanggap ko ang friendship na alok sa akin ni Myra. Nasa punto na ako noon na gagawin ko ang lahat, bumalik lamang siya sa akin. Siya pa rin talaga kasi ang tinitibok ng puso ko noon. Kahit sabihin kong move on na ako sa kanya, pero siya pa rin talaga ang hinahanap-hanap ko. Siya pa rin ang gusto ko. Kaya sobrang saya ko nang muli siyang magpakita sa akin. Tinanggap ko siya pabalik kahit na pagkakaibigan na lamang ang kaya niyang i-offer. Pero hindi normal na pagkakaibigan ang nangyari sa amin, Papa Dudut. Hindi ginagawa ng tipikal na magkaibigan ang nangyayari sa amin noon kahit na ang label lang namin sa isa't isa ay friends. Actually, ay kulang ang label na yon. Ang dapat na tawag sa amin ay friends with benefits. Dahil bukod sa pagiging magkaibigan ay meron pang nangyayari sa aming dalawa kahit na wala na kaming relasyon. Nagkikita na lamang kami noon kapag tinatawag kami ng init ng laman. Alam ko, Papa Dudut, na noong mga panahong yon ay ginagamit na lamang ako ni Myra para sa pansarili niyang pangangailangan. Naging one-sided na lamang ang bawat interaction naming dalawa. Alam ko sa sarili ko ang katotohanan yon, pero naging in denial ako dahil umaasa pa ako noon na may babalik pa namin ang dating kami. Pero sa pagtagal ng ganong klase naming setup ay naramdaman kong para na lamang akong karinderya na sakalang niya pinupuntahan tuwing nagugutom siya. Ruel, sorry na late ako. Dude, saan ka ba nang galing? Sa Batanes? 2 hours na ako naghihintay dito ah. Sorry na, hinatid ko pa kasi si Myra eh. Myra? Akala ko ba wala na kayo? Wala na nga kami, matagal na. Oh, so? Anong so? So bakit mo siya hinahatid? Ba't nagkikita pa rin kayo kung hiwalay na kayo? Mahabang kwento eh. Basta, sabihin na lang nating we're still in good terms sa kabila ng nangyari. Ha? Paano nangyari yun? Dude, walang mag-ex na nagiging close pagkatapos ng breakup. Meron. Kami. So, anong lagay nyo ngayon? Friends? Oo, friends. With benefits. Sira ulo ka talaga. Pumayag ka maging fubu? Bobo ka ba? Bakit? Anong masama doon? Ginagawa din naman namin yung kahit nung kami pa. Nung kayo pa, pero iba na ngayon. Wala na kayo. Uulitin ko ha. Wala na kayo. Oh, tapos? Anong punto mo? Nabobobo ka na nga ata talaga. Yun ba nagagawa ng pag-ibig? Dude, ginagamit ka niya for pleasure. Ayaw niya mag-commit sa'yo pero gusto niya magstay para gawin kang parausan. Naisip mo ba yun? O naisip mo pero ayaw mo lang i-acknowledge kasi mahal mo pa siya? Alam mo, ginusto ko naman yung setup namin eh. Wala naman akong reklamo dun. Wala rin siyang reklamo kaya wala nang problema dun. Walang problema ngayon. Pero kapag nakahanap na siya ng ibang lalaki tas bigla kanyang iwan. Oh, ano? Nakikita mo na ba yung problemang sinasabi ko? Ready naman ako sa consequences eh. Tsaka wala pa tayo dun. Hayaan mo na lang ako. Bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na para dyan. Basta kapag dumating yung araw na sinasabi ko, huwag mo akong maiyak-iyakan ha. Sira, kailan ba ako umiyak sa'yo? Wala pa. Kasi dati ginagamit mo isip mo. Ngayon ewan ko lang kung saan mo naiwan ang utak mo. Di ka na nag-iisip na maayos. Ito naman, suportahan mo na lang ako. Hindi ako sumusuporta sa mga bobo. Tara na nga, saan ba tayo inom? Siyempre, sa dati. Gusto ko ng beer eh. Ako rin, kailangan ko ng alak. Sumakit ulo ko sa pinaggagawa mo. Nababaliw na yata tong kaibigan ko eh. Maiintindihan mo rin ako once na na-inlove ka na.
Wag mo ko igaya sa'yo, no? Hindi ako nagpapauto sa pag-ibig. Okay, sabi mo eh. 2 buwan ang tinagal ng pagiging friends with benefits namin ni Myra, Papa Dudut. Wala kaming ibang ginawa kundi puro sex at wala ng iba. Kung may bayad nga lang ang bawat pagsasama namin ni Myra gabi-gabi ay baka may pambili na ako ng bagong release na smartphone sa merkado. Yun nga lang ay hindi ko siya mahindian sa gusto niya, Papa Dudut. Dahil nga gusto ko rin naman ang ginagawa ko noon. At kahit masahol pa sa bagay ang trato niya sa akin ay may natitira pa rin akong pagtingin sa kanya. Masakit man ang katotohanan yon ay tinanggap ko na lamang na hanggang doon lang ang magiging papel ko sa buhay ni Myra. Maniwala kad sa hindi ay sinubukan ko ulit na ligawan noon si Myra. Naghabol ako sa kanya pero tuwing binubuksan ko ang topic ng relationship ay pilit niya itong iniiwasan. Nang mapuno na siya ay inamin niya sa pagmumukha kong wala na siyang nararamdamang pagmamahal sa akin. Nilalapitan lang niya ako para sa panandaliang aliw at hanggang doon na lamang talaga aabot ang relasyon naming dalawa. Siguro nga ay tama si Ruel na nabobobo ako dahil sa pag-ibig dahil matapos akong masampal ng masakit na katotohanan ay hinayaan ko lang si Myra na ipagpatuloy namin ang kung anuman ang meron kami noon. Hanggang sa naging matumal na ang pagkikita namin dalawa at dumating ang araw na tuluyan na siyang hindi nagpakita pa sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, mahabang panahon ang lumipas at ni Anino ni Myra ay kailanman ay hindi ko na nakita pa. Nahirapan akong kalimutan siya at nahirapan po akong mag-move on mula sa kanya. Siguro nga ay mahirap talagang bitawan ang isang taong minahal mo ng totoo kahit na gaano pa kasakit ang ginawa niya sa iyo. Nasa alaala ko pa rin siya hanggang ngayon at tuwing sumasagi siya sa isipan ko ay hindi ko maiwasang manghinayang. Napapatanong ako kung saan ako nagkamali at kung saan nagsimulang masira ang relasyong sinimulan namin na inakala kong panghabang buhay na. Aaminin ko sa iyo, Papa Dudut, na nawalan na ako noon ng ganang maghanap pa ng ibang taong mamahalin. Sa edad kong ito ay para bang nawala na ako ng motivation na kumilala ulit ng bago. Back to zero na naman kasi ako. Kailangan ko na namang magumpisa sa pinakasimula. Kailangan ko na namang kumilala ng bagong tao. Kunin ang kanyang tiwala at mahalin ang kung anuman ang meron siya. Iniisip ko pa lamang ang mga bagay na ito ay nararamdaman ko na ang pagod. Ayaw ko nang umulit pa sa simula lalo na kung hindi naman sigurado kung siya na ba ang makakasama ko hanggang sa dulo. Pero hindi ako makakahanap ng panibagong pag-ibig kung wala akong gagawin. Dahil sa kagustuhan kong makabuo ng sariling pamilya ay muli kong binuksan ang puso ko. At dito ko na nakilala si Cherie. Nasa bar kami ni Ruel noon kasama ang ilang kaibigan nang magpadala ang grupo nila ng tequila shots sa table namin, kapalit ng pangalan ko. Hindi ko ito pinansin noong una pero porsigido noon si Cherie na makuha ang pangalan ko. Kaya nang lumabas ako ng bar upang magsindi ay sinundan niya ako. Boss, isang yosi. Thank you. May lighter ka? Ha? Eto. Nag-iyosi ka pala. I'm sorry. Sabi ko, ang amo na mukha mo. Hindi ko in-expect na pugon ka rin pala. Hindi ba pwedeng manigarilyo kapag maamo ang muka? Hindi naman bawal. Hindi lang pumasok sa isip ko nung nakita kita kanina sa loob. Okay. Hindi yata nasabi ng server kanina pero ipinapatanong ko pala kung anong pangalan mo. Ikaw yung nagbigay ng tequila shots sa amin? Yep. So ano nga ang pangalan mo? Bakit mo naman gustong malaman pangalan ko? Type kita. Wow, sobrang straightforward mo naman. Sherry, yan ang pangalan ko. Cyrus, nice to meet you, Sherry. Cyrus pala. Bakit? Hindi ba bagay? Pwede na rin. Pero yung itsura mo pang Matthew yung sa Bible.
Babyface ka kasi, parang good boy. Sa totoo lang, yan din ang karaniwang sinasabi nila sa akin. Alin, babyface to good boy? Sa baby-faced. Sa good boy, medyo tagilid tayo dyan. May girlfriend ka na? Wala. Asawa? Mas lalong wala. Sandali lang. Para saan ba tong interview na to? Wala naman. Tinitignan ko lang kung pasok ka sa standards ko. Wow. Wala akong masabi. Pasok naman ba ako? Oo, pasado na. Pasadong pasado. Mabuti naman kung ganun. Ikaw ba, may boyfriend ka na? Kung may boyfriend ako ngayon, hindi na ako dapat nakatayo dito sa tabi mo. Medyo slow ka rin pumakeup, no? Sinisiguro ko lang naman. Bakit? Type mo rin ba ako? Maganda ka. Sexy, tapos… Amin ang phone mo. Ha? Bakit? Isisave ko lang contact number ko. Huwag ka mag-alala. Sa suot kong heels, hindi ko may tatakbo yung cellphone mo. Tsaka baka mas mahal pa ang gamit kong phone kaysa sa'yo, no? Okay, chill. Nagtatanong lang naman eh. Oh, eto na. Ayan. Aantayin ko message mo ha. Maiwan na kita dyan. Balik na ako sa loob. Papadudot maganda naman si Cherie. Matangkad siya, morena at maganda ang hubog ng kanyang katawan. Karaniwang nakikita ang ganda niya sa mga dalagang sumasali sa mga national pageants. Pero hindi ko alam kung bakit tila hindi ko siya makitaan ng spark. Oo nga't ideal siya bilang girlfriend pero nung una ko siyang makita ay wala akong naramdamang interes sa kanya. Pero kahit na ganoon ay tinanggap ko pa rin ang alok niyang pakikipagkaibigan. Ilang araw ang pinalipas ko bago ko siya kinontak. Naging okay naman ang naging reconnection namin, Papa Dudut. Ilang linggo naming kinilala ang isa't isa through chats and calls bago naming maisipang magkitang muli. Sa pangalawang pagkikita namin ay nagbago ang first impression ko kay Cherie. Hindi na lamang siya basta babaeng nakilala ko sa bar. Mas marami pa pala siyang dimensions na tinatago kumpara noong una kaming nagkita. Makulit siya, straightforward at maraming baon na kwento. Malawak ang knowledge niya sa mga bagay-bagay kaya kahit na anong topic ang ibato mo sa kanya ay kaya niyang sumabay. Politics man, sports, science at maging showbiz. Nakikita ko sa personality niya na hindi kanya uurungan kahit na mas malaki ka pa kesa sa kanya. May pagka-adventurous at liberated siya na malayong malayo sa ideal type ko. Pero hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit habang tumatagal ay unti-unti na rin akong nagkaka-interes sa kanya. Alam kong nung unang magkita kami ay interesado na siya sa akin. Kaya sinubukan kong iwasang magbigay ng motibo sa kanya para hindi siya mag-assume at masaktan. Pero habang nakikilala ko ang personality niya, Papa Dudut, ay nakabuo na rin ako ng feelings para sa kanya. Napagod ako doon ah. Satisfied? Pwede na. Anong pwede na? Ikaw nakakababa ka naman ng self-confidence. Biro lang. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Alam mo, ang layo-layo talaga na naging first impression ko sa'yo sa totoong ikaw. Ano bang first impression mo sa akin? Yung totoo? Akala ko boring ka. Boring? So bakit mo ako nilapitan nun kung boring naman pala ang tingin mo sa akin? Di ba nga sabi ko sa'yo, type kita. Wala naman akong pake kung ano man ang personality mo. Basta gusto kita, period. Ngayon, ano nang masasabi mo tungkol sa akin? Maamo pa rin ang itsura mo pero wild. Nakakatuwa nga eh. Parang unang tingin sa'yo maamong tupa tapos pagdating sa kama, daig mo pa ang tigre. Asset ko yan. Oh, huwag masyadong lumaki ang ulo ah. Hindi nga, seryoso. Yung last girlfriend ko nga, ito lang pala ang habol sa akin eh. Akala ko love niya ako. Katawan ko lang pala ang mahal niya. Ang sad boy naman. Ano bang nangyari? Ba't kayo naghiwalay? Ayun nga, gusto lang niya ng sex. Nung nag-offer ako sa kanya ng kasal,
Biglang nawala na parang aswang. Nakakala mo hinainan ng bawang. Takot na takot sa singsing. Ang sabi, priority daw muna niya pamilya niya. Pero hindi naman ako maiwan. Kasi nga, gusto tong katawan na to. Itong braso na to. Itong abs. Itong dibdib. Itong… Oh, tama na. Gets ko na. Mabalik tayo. Gaano kayo katagal bago kayo naghiwalay? Alam mo, wag na nating pag-usapan yan. Past is past. Wag na nating balikan yan. Ang bitter mo naman. Di ka pa nakaka-move on, no? Naka-move on na ako. Tanggap ko na object lang ang tingin niya sa akin. Talaga ba? Oo, swear. Okay. Sino naman ang mas maganda sa aming dalawa? Siyempre, ikaw. Kala mo ba mabobola mo ko, ha? Pero syempre alam ko na yun. Total, napag-usapan na natin ang tungkol sa Pasko. Pwedeng pag-usapan naman natin ngayon ang present? Oh, anong meron sa present? Gusto mo pa ng round 2? Hindi, I mean, gusto lang kitang tanungin kung willing ka ba na pumasok sa relationship with me. Gusto mo ako maging girlfriend? Ganun na nga. Kung gusto mo lang naman. Na-in-love ka na sa akin, no? Ang bilis mo namang ma-fall. Hindi, kasi, syempre, ganito kasi yan. Shh! Huwag ka nang mag-explain. Alam ko namang makamandag ako eh. Pero oo, pumapayag ako na maging girlfriend mo. Totoo? Ang tagal ko na kayang hinihintay na ligawan mo ko. Ang bagal-bagal mo kasi. Kailangan pa may mangyari sa atin bago ka magsabi niyan? Syempre, kailangan… Shh! Sabing huwag ka na mag-explain eh. Okay, so as of today, I now declare Cyrus and Sherry as magjowa. Ayan, huwag mong kakalimutan monster din natin ha. Papadudot, hindi na ako pinahirapan pa ni Sherry. Agad niya akong sinagot at hindi ko man inaasahan pero bigla kaming nag-click sa isa't isa. Pero aaminin ko po sa inyo na noong simula ay hindi pa ako noon 100% sure sa nararamdaman ko kay Sherry. Maaring infatuation lamang ito dahil kung ikukumpara ko ang feelings na nararamdaman ko kay Myra ay iba siya sa nararamdaman ko para kay Sherry. Ganun pa man ay alam ko sa sarili ko na may gusto na ako sa kanya noon. Hindi ko lang sigurado kung love ba ito o baka ginagawa ko lamang siyang coping mechanism upang tuluyang makapag-move on mula kay Myra. Pwede nating sabihin na ginagawa ko siyang rebound. Oo, alam kong hindi magandang pakinggan ang term na ito sa isang relasyon pero naniniwala ako na lahat tayo ay matututo namang magmahal. Kung ako nga ang papipiliin sa katanungang mahal ka o mahal mo, mas pipiliin ko ang taong mahal ako dahil katulad nga ng sinabi ko ay meron pa akong pagkakataon na kilalanin at mahalin ang taong mahal na ako. Umabot ng 6 na buwan ang relasyon naming dalawa ni Sherry, Papadudut. Sa pagsasama namin yon ay naramdaman ko mula sa kanya ang genuine love na inaasahan ko. Sa aming dalawa ay mas matimbang ang ibinibigay niyang pagmamahal sa akin kesa sa ibinibigay ko sa kanya. Pero sinubukan ko namang gawin ang lahat para hindi niya maramdamang taken for granted siya. Lumipas pa ang mga buwan ay biglang nakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis si Sherry. Nagpa-check up kami sa OB at doon nga ay nakumpirma namin na nagdadalang tao na siya. Sabay kaming nag-celebrate sa nalaman naming balita, Papadudut. Doon din ay sinimulan ko ng pagplanuhan ng marriage proposal ko sa kanya. Sabi ko sa sarili ko ay siya na ang babaeng pakakasalan ko. Yun nga lang, Papadudut, sa sumunod na araw ay bigla na lang nawala si Sherry na parang bula at kailanman ay hindi na nagpakita sa akin. Papadudot, sa pangalawang pagkakataon ay muli akong tinakbuhan ng isang babae. Para nga lang akong nakaramdam ng deja vu dahil nangyari na sa akin dati ang ginawa sa akin ni Sherry. Hindi naman ako matatakoting tao pero hindi ko alam kung bakit lapitin ako ng mga mahilig mang-ghost. Karaniwan sa magkakarelasyon kapag nalaman nilang buntis ang babae ay ang lalaki ang biglang nawawala at tumatakbo sa kanyang responsibilidad. Sa kaso ko, Papadudot, ay iba.
babaeng biglang nawala matapos niyang malamang buntis siya. Sa pagkakataong yon ay tinanong ko na ang sarili ko kung ano ba ang mali sa akin at palagi na lamang akong iniiwan. Hindi ko alam kung kulang ba ang ibinibigay kong effort at hindi pa ba sapat ang kung ano ang meron ako kaya bigla na lamang akong iniiwan ng mga tao. Para akong laruan na pagkatapos pagsawaan ay basta-basta na lamang iniiwan. Papadudod sinubukan kong hanapin si Cherie at hindi ko siya pwedeng basta pakawalan nang wala man lang explanation dahil dala rin niya ang anak ko at masyadong unfair para sa akin na ilayo niya ang bagay na matagal ko nang hinahangad. Ang magkaroon ng pamilya. Yun nga lang ay wala na si Cherie sa dati niyang inuupahan. Burado na rin ang mga social media accounts niya at maging ang personal number niya ay out of reach na. Ang nakakainis ay ni wala akong kakilala sa mga kaibigan at pamilya niya na pwede sanang malapitan dahil hindi niya ako ipinakilala sa kanila. O ano? Kumusta nang iniwan? Masaya ka? Tuwang-tuwa ah. Baka magpa-party ka pa niyan ha? Pini-playtime lang naman kita eh. Masyado kang seryoso. Ano nga? Kumusta ka na? Eto, broken na naman for the second time. Hindi kaya karma mo na yan kasi nung kabataan natin ikaw yung laging nangiiyon sa mga babae? Sabi sa'yo eh. Babalik din sa'yo yung mga pinaggagawa mo noon. Ikaw na tuloy ang iniiwan ngayon. Mabuti pa ako. Good boy lang. Kaya kahirap magka-girlfriend eh. Masyado kang pag-good boy. Huwag mo nga ipasa sa akin ng topic. Ikaw tong kinukumusta ko eh. Kung nagpunta ka rito para asarin lang ako, umuwi ka na lang. Ganyan ang bonding. Para saan pat na-invento ang kaibigan kung hindi kayo mag-aasaran, di ba? Ano ba talaga? Ba't ka nandito? Kinukumusta nga kita, di ba? Pangatlong beses ko nang sinabi yan. Paulit-ulit? Hindi nga ako okay. Hindi pa ako okay, okay? Gusto mo bang mag-inom mamayang gabi? Free ako. Wala ako sa mood lumabas. Hindi mo na ba talaga siya nahanap? I mean, si Cherie? Wala na eh. Para siyang magic trick na bigla na lang nawala. Ang mga magic trick hindi yan nawawala. Itinatago lang yan ng magician mula sa audience. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Hindi mo lang siya makita ngayon pero nandito lang yan sa Pilipinas. Hindi na nga si Cherie ang habol ko eh. Yung batang dinadala niya. Yung anak ko ang gusto ko. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula eh. Maliit man tignan ng Pilipinas sa mapa. Para sa isang tao, malaki pa rin yan. Saang lupalop ko ngayon nahanapin si Cherie? Ano ka ba? Sabi nga nila maliit lang ang mundo eh. Sure ako, magkikita at magkikita rin kayo. Ang daya niya. Sobrang daya. Anong karapatan niyang ipagkait sa akin ng anak ko? Alam mo namang yun ang matagal ko ng wish, di ba? Mahirap kasi magsalita eh. Hindi natin alam kung anong rason ni Cherie. Wala tayong alam kung anong balak niya sa bata. Hindi kaya plano niya magpalaglag? Imposible yun. Sobrang saya niya nung malaman niyang buntis siya eh. Madali lang magpanggap na masaya. Nakaya nga niyang magpanggap na mahal ka eh. Maging masaya pa kaya? Hindi niya gagawin yun. Tingin mo, masyado ba akong mapagtiwalang tao? Bakit ang dali kong maloko, dude? Ang laki kasi ng tiwala mo sa mga tao eh. Tandaan mo, hindi lahat na nakakasalamuha mo ay mabait. Marami dyan ang tuso rin. Puno ng ambisyon. Puno ng pangangailangan. At gagawin nila ang lahat para makuha nila yung gusto nila. Ano nang gagawin ko ngayon, Roel? Ano ba dapat ang ginagawa mo kung gusto mong mahanap ang isang bagay? Eh di maghanap ka. Saan ako maghahanap? Doon, sa ilalim ng kama mo. Baka sakaling nandun nagtatago si Cherie. Ito naman parang gago eh. Ano ka ba? Kung alam ko lang kung saan tayo maghahanap, eh di matagal na sana nating nahanap si Cherie. Magsimula ka sa mga lugar na pinupuntahan yung dalawa dati. Mga lugar na nababanggit niya or yung mga lugar na napag-usapan yung gusto niyong puntahan. Basta dude, kung gusto mo talagang makita ang anak mo kay Cherie, gawin mo ang lahat. Yan ang pangarap mo, di ba? Eh di habulin mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mahirap para sa akin papadudot ang nangyari lalo na't alam kong may isa akong anak na maaaring hindi ko man lang masisilayan. Maliban sa sakit na ipinadama sa akin ni Cherie ay nagkaroon din ako ng kaunting galit sa kanya
dahil itinakbo niya ang anak ko nang hindi man lang ako kinakausap, Papa Dudut. Hindi ko na nahanap si Cherie simula noong araw na iniwanan niya ako. Hindi man lang siya nag-iwan ng bakas para mahanap ko siya. Para bang bigla na lang siyang nawala sa ibabaw ng mundo. Kailanman ay hindi nawala sa isipan ko si Cherie at ang dinadala niyang bata. Araw-araw kong ipinapanalangin na sana ay maging safe sila, lalo na ang bata sa sinapupunan niya. Kahit na wala mang kasiguraduhan, kung makikita ko pa sila ay gusto kong maging safe silang dalawa. Sa pagdaan ng mga araw ay pinilit kong mag-move on. Sinunod ko ang advice ni Ruel na mag-self-love na muna. Hindi ko pa rin naman isinasara ang puso ko sa maaring bagong pag-ibig na dumating para sa akin. Pero noong mga panahong yon ay hindi ko na pinipilit ang maghanap. Naghintay na lamang ako at kung may darating man, ay hindi ko siya pagsasarahan ng pinto. Sa mga sumunod na buwan ay ibinuhos ko ang buong oras ko sa pagtatravel. Nagbabaka sakaling isa si Cherie sa mga taong makasalubong ko sa daan. Umikot ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas at lumabas ng bansa upang makalimutan ang masaklap na kinahinatnan ng love life ko. Papadudot, tanggap ko na hindi ko na makikita kailanman sina Cherie at ang anak ko sa kanya. Pero kung kailan tinanggap ko na ang katotohanan yon na isa ka naman nagbiro ang tadhana. Nasa Boracay ako noon nang maisipan kong magpunta sa isang cafe. Favorite place ito ni Myra tuwing nagpupunta kami noon sa Boracay dahil sarap na sarap siya sa specialty nila na ubi pancake. Sa lugar na yon mismo ay nakita ko si Cherie, Papadudot. Buhat-buhat ang isang baby. Hello, Ruel. Ba't napatawag ka? Dude, nasan ka? Busy ka ba? Bar tayo tonight. Nasa Boracay pa ako ngayon eh. Next week pa ang uwi ko. Hindi ka pa ba nakauwi? Ang tagal mo na dyan ah. Namiss ko mag-Boracay eh. Last time na nagpunta ako rito, kami pa ni Myra. Ayan, kaya pala nag-Boracay. Magre-reminisce pala ng old memories. Sira, gusto ko lang magbakasyon. Siyempre, susulitin ko na yung vacation leave ko. O sige, paano yan? Kita-kits na lang pag-uwi mo. Enjoy ka dyan. Bawi ako next time. Pasabi na lang sa iba na Na ano? Hello? Nandiyan ka ba? Sandali lang, dude. Tatawagan kita ulit. Dude, ano ba? Cherie? Cyrus? Anong ginagawa mo rito? Ikaw nga. Alam mo ba kung saan kita hinahanap? Siya na ba yung anak natin? Siya yung pinagbuntis ko. Dala ka ng ekstrang damit ni Simon eh. Tingnan mo tuloy. Cyrus? Myra? Anong Teka, anong meron dito? Wait lang ha. Magkakilala ba kayo? Cherie, ano to? Myra, kunin mo na yung mga bata. Mauna na kayo sa sasakyan. Kakausapin ko lang si Cyrus. Teka, sandali lang. Saan mo dadali ng anak ko? I'm sorry, Cyrus. Sige, Cherie. Doon na lang kami sa sasakyan maghihintay. Anong nangyayari? Babe? Tinawag ka niyang babe? Maupo ka. Sagutin mo ako! Girlfriend ko si Myra, okay? At wag mo ko sinisigawan. Kung gusto mong maliwanagan, ito na ang huling chance mo kaya maupo ka dyan. Magpaliwanag ka na lang. Simulan mo na, please. Okay, fine. Bago mo nakilala si Myra, girlfriend ko na siya. Ginamit ka lang namin, Cyrus, para magkaroon kami ng anak. Nung mabuntis si Myra, iniwan ka agad katulad ng ginawa ko nung mabuntis din ako. Yun lang ang habol namin sa'yo, kaya oo. Yung batang nakita mo, anak mo sa akin. Yung batang bitbit ni Myra, anak niyong dalawa. Ibig mong sabihin, buntis si Myra nung iwan niya ako? May dalawa na akong anak? Slow ka pa rin talaga, no? Gusto kong makausap si Myra. Tapos na ang trabaho mo. Hindi mo na siya kailangang kausapin. Kung may katanungan ka pa, sa akin mo na lang itanong. Bakit niyo nagawa sa akin to? So ginamit niyo lang talaga ako? Ano? Masaya na ba kayo? Masaya ba kayo na nakuha niyo ang gusto niyo matapos kayong manloko ng tao? Oo, masaya na kami.
Kaya wag mo na kaming guluhin. Wala na kaming plano magpakita sa'yo. Maswerte ka lang at natsambahan mo kami rito. May karapatan din ako sa mga anak ko. Siguro nga meron, pero yun lang. Ito na ang huling araw na makikita mo kami. Kung wala ka ng tanong, aalis na ako. Sherry, please. Kahit mayakap ko lang ang mga anak ko. Hindi Sherry ang pangalan ko. Mariel. Huwag ka na magtangkang sumunod. Kung ayaw mong mag-file kami ng restraining order laban sa'yo. Bahala ka. Mas mawawalan ka ng chance na makita ang mga anak mo. Please naman, Sherry. Nagmamakaawa ako sa'yo. Goodbye, Cyrus. Salamat sa tulong mo. Papadudot, ilang taong kong ipinanalangin at hiningi na magkaroon ako ng sariling pamilya. Ang hindi ko alam all this time ay hindi lang pala isa kundi dalawa na pala ang anak ko. Single ako, hindi pa kasal pero may dalawa na akong anak. Ang masaklap nito ay wala sila sa poder ko at never na silang mapapasa akin. Ni mahagkan at mahawakan man lang sana sila ay ipinagkait pa sa akin. Sobrang sakit ng ginawa nila sa akin, nila Myra at Sherry, Papadudot. Ginamit nila ako para sa sarili nilang pangangailangan. Hindi ko lubos maisip na may mga ganitong klase ng tao na handang manakit ng emosyon ng tao para lang makuha ang inaasam nila. Nag-extend ako noon sa Boracay, Papadudot para hanapin sina Sherry at Myra pero unfortunately ay hindi ko na sila muling nakita pa. That was 3 years ago. Ilang taon din pong hindi nawala sa isipan ko kung kumusta na nga ba ang mga anak ko. Sobrang laki ng impact na ginawa nila sa akin na tuwing may nagpaparamdam ng motibo sa akin ay nagkakaroon na kaagad ako ng trust issues. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko sina Myra at Sherry ay may nananatili pa ring puot sa puso ko dahil sa ginawa nila sa akin. Sa ngayon ay wala na akong balita sa buhay nila Myra at Sherry, Papadudot. Pero isang bagay na lamang ang tanging hiling ko ngayon. Na sana hindi man ngayon pero balang araw ay sana ay makita ko man lang ang dalawa kong anak kahit sa pangalawang pagkakataon. Nananatili pa rin po akong single ngayon pero alam kong darating ang araw na makakahanap rin ako ng babaeng mamahalin ko ng totoo. At hindi dahil may gusto siyang makuha mula sa akin. Balang araw ay magkakaroon din ako ng pamilya at kung kailan yon ipagkakaloob sa akin ay hahayaan ko na lamang ang nakatataas na magpasya. Maraming salamat po Papadudot at sa lahat ng inyong mga listeners. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. God bless sa inyong lahat and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cyrus. Scam, pati pala sa love life ay meron po nito. Mahirap mabiktima ng fake love at fake promises mula sa mga taong fake. Kaya mga kabarangay, paulit-ulit namin kayong pinapaalalahanan na surihing mabuti at kilalanin ang mga taong pinapapasok natin sa ating buhay. Hindi lang yan sa relationship kundi in general. Tama nga na hindi lahat ng tao ay may mabuting puso. Ang ilan sa mga nasa paligid natin ay hindi natin alam na baka may mga hidden agenda kaya doble ingat po tayo. Para naman sa letter sender natin na si Cyrus ay huwag kang mag-alala. Dahil bad experiences will teach you good lessons. Wish you all the best at sana balang araw makuha mo rin ang mga bagay na hinahangad mo sa buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.